Nagsisimula ang anime sa isang matandang mag-asawa na nag-aalaga ng kanilang hardin ng mansanas. Pagkatapos humingi ng paumanhin si Shuzu Sato sa kanyang asawa sa So dahil hindi nila natupad ang honeymoon na nais nila dahil sa kakulangan ng pera noon, ngunit sinabi ni An na wala nang dapat ipag-alala dahil masaya siya sa buhay na kanilang tinatamasa. Naalala ni Ian ang puno ng mansanas na kanilang itinanim noong sila ay ikasal mga 60 taon na ang nakakaraan na malapit sa kanila. Naalala ni Shu na nasira sa kalahati ang puno dahil sa bagyo at natagpuan niya ito. Nakakakilala sa patak na ginawa niya rito. Hinangaan nila ang kalikasan nang mapansin ni In ang isang ginto mansanas sa puno, na ikinagulat ng mag-asawa. Sa huli, bumalik ang mag-asawa sa kanilang tahanan habang pinagsisihan ni Shuzu na hindi niya naibigay sa kanyang asawa ang mas magandang buhay hanggang sa kanyang kalagayan noong siya ay bata pa. Binanggit na nanatili siya sa kanya kahit malamang ay maraming bagay na gusto niyang gawin. Umiiyak si Shu sa banyo nang maisip ito nang biglang tumingin siya sa salamin at napagtanto na sa hindi malamang kadahilan ay bumata muli siya. Nagulat, nagmadali siyang pumunta kay A at natuklasan niya rin itong nababata. Labis na nagalak ang matandang lalaki sa pagkakaroon ng honeymoon kasama ang kanyang asawa kinabukasan. Dumalaw ang apo ng mag-asawa na si Mino at nagulat sa pagiging bata ng kanilang mga lolo. Gayunpaman, matapos mawala ang pagkagulat, nahulog ang loob ng batang babae sa kanyang gwapong lolo sa stick stamp. Sa huli, sinundo ni Yoshiaki ang kanyang anak na si Mino at ibinalita sa kanya na nagbata muli ang kanyang mga lolo. Ngunit iniisip niya ito bilang biro mula sa kanyang anak. Sa parke, may ilang kapitbahay na namimiss ang mag-asawang S na madalas magtrabaho at bumibisita dahil sa edad at kalusugan. Ngunit ngayong nagbata muli ang dalawa, naging paborito si Shuzo ng mga matatandang babae sa kapitbahayan, habang nakaaakit din si Ayon ng pansin ng mga matatandang lalaki. Noong nakaraan, hiningi ni Yoshiaki sa kanyang mga magulang na lumipat sa kanya dahil tumatanda na ang mag-asawa at nag-aalala ang anak na sila'y mag-isa lamang. Ngunit tumanggi si Shuzo na iwan ang kanilang lupain na nasa pamilya na ng maraming henerasyon habang sinubukan ni Yoshiaki kumbinsihin ang matandang lalaki na lumipat. Naghugas ng pinggan si A kasama ang kanyang manugang na si Hideyash Ice wife, na nagpa siya itanong kung ano ang gusto ng kanyang biyenan dahil hindi pa ito nagpahayag ng kanyang mga nais, ngunit sinabi ni An na hindi mahalaga sa kanya basta't makasama lang niya ang kanyang asawa, anuman ay okay. Sa kasalukuyan, bumisita si Cade sa kanyang mga biyenan upang mag-iwan ng ilang sangkap. Upang makita si Shuzo na tila sobrang bata, ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay pumunta sa isang pagpupulong sa sentro ng komunidad, na kumikilos ng mahinahon dahil sa pag-aakala niyang sinabi na ng kanyang apo sa asawa ang balita. Ngunit sa pagkakakita ng pagkabigla ni Cage, humingi ng paumanhin si Shuzo sa pagiging natural niyang kilos. Lubos na nagulat, humiling si Kate na gamitin ang banyo kung saan niya inisa-isip ang kanyang nakita. Siya ay nagulat na malaman na may gwapong biyenang ama siya. Sa mga sandaling iyon, tinawagan ni Kate ang kanyang asawa, na pumunta roon kasama si Mino. Nagulat si Yoshiaki na makita ang kanyang mga magulang at napagtanto na si Mina ay nagsasabi ng totoo tungkol sa kanilang pagbabata muli. Pagkatapos ay tinanong niya si Cade kung bakit hindi kaagad sinabi sa kanya ang balita nang malaman niya. Ngunit ipinaliwanag niya na sa kanyang palagay ay mas mabuti itong sabihin sa personal. Sa sandaling iyon, napansin ng lahat na nakadikit si Mino sa kanyang lolo. At pinagsabihan ni Kate ang batang babae, habang ipinakilala ni Shuzo na siya'y may mga mata lamang para sa pagpapalakas ng kanyang asawa. Habang wala nang masabi si Yoshiaki sa eksena, hindi nagustuhan ni Kate na may nakikitang ibang tao sa ibabaw ng kanyang asawa at pinagsabihan siya ng sampal sa mukha. Matapos ang kalituhan, nagpaalam sina Yoshiaki, ang kanyang asawa, at anak na babae upang bumalik sa kanilang tahanan dahil siya'y papasok sa trabaho. Pagkatapos ay nag-aalala siya sa kanyang anak na nagtatrabaho ng masyadong mahirap. At hinalikan siya, na nagpapaalala sa lalaki sa mga panahong bata pa siya at pinupuri siya ng kanyang ina sa kanyang pagtatrabaho. Sa parehong paraan, tila nais din ni Mino na magkaroon ng pahid sa ulo, at pinagbigyan ni Kate ang kahilingan ng kanyang apo. Sa mga sumunod na oras, nag-aalala ang mga matatanda sa kapitbahayan sa taunang palarong Pan Sports dahil mula nang isara ang paaralan sa Manami dahil sa pagbubukas ng isa pang paaralan sa Kitamachi, wala ng mga bata na naninirahan sa lugar. At ang populasyon ay tumatanda, na nagiging mahirap para sa kanila na manalo sa palaro, pati na rin ang panganib ng pagkakaroon ng puso ng isa sa mga nagpapatakbo ng programa sa oras ng kaganapan, na nagresulta sa panalo ng Kitamachi taon-taon. Ang mga matatanda ng Manami, hindi makita ang pag-asa, iniisip na ibigay hanggang sa makita nila si Shuzu at ang kanyang mga bagong kalamnan bilang ilaw sa dulo ng tunnel. Sila pa nga ay nagbigay pugay sa lalaki.
Pagkatapos ay hinihiling nila kay Shuzo na sumali sa palaro kasama nila. Ipinapaliwanag na hindi nila tatanggapin ang hindi bilang sagot. Siya'y nagrereklamo dahil niloko siya dahil nagpunta siya roon na iniisip na pagpupulong sa sentro ng komunidad sa araw ng palaro sa palakasan. Ang pinuno ng konseho ng komunidad ng Kitamachi na may pangalang Hokyari ay lumitaw upang asarin ang kanyang kalaban. Sinasabi na narinig niya na maaaring hindi sasali ang Manami sa palaro ng taon na iyon dahil lahat ng mga kalahok ay mahigit sa 50 taon na gulang. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang mga apo sa mga matatanda. Isa sa kanila ang bituin ng soccer team ng paaralan, si Emsha Igarashi, at ang isa ay ang kapitan ng baseball team ng paaralan, na may pangalang Dei Gishi. Nagtawanan ng tatlo sa ideya ng pakikipagtunggali sa isang grupo ng mga matatanda na nagpapakitang parang tiyak na ang tagumpay. Pagkatapos, ang leader ng Manami, Asosasyon ng Neighborhood, isang matandang lalaki na may pangalang Sono, nagbabala na ngayong taon ay naghandog sila ng isang tagumpay na sandata. Ang mag-asawang Sado, Hawk, nakilala ang dalawa, ay parang nagbibiro lang na tila sinabi ni Sono ngunit ang mag-asawa ay biglang nagmukhang bata at iniwan ang matandang lalaki at ang kanyang dalawang apo na walang masabi. Iniisip ni Hawk na ang mga iyon ay mga apo ni Sono, ngunit ipinaliwanag ni Shuzo na sila mismong mga ito ay naging bata, at kaya nagsimula ang pista na may paghila ng tali kung saan parehong pumupunyagi ang dalawang koponan na manalo. Hanggang sa isang babae ang nagpapakumbinsi kay A na maging cheerleader ng Manami. Sa sandaling magsimula siyang magpalakpakan, parehong tinaasa ng loob ang kanyang mga kasamahan, na nagdadala sa kanila sa kanilang unang tagumpay. Medyo nahihiya si A sa pagiging cheerleader sa kanyang edad, ngunit siya'y na-curious na malaman na natutuwa ang kanyang asawa sa mga bagay na gaya nito. Si Max, ang paligsahan sa estafeta, ay nagpapatuloy sa takbuhan na may 3 paa, kung saan ang lahat ay tumatakbo ng magkasama ang kanilang mga paa na nakatali patungo sa finish line. Si Shouta at Day ay nagpupunyagi na mapantayan ang kanilang pagkatalo sa paghila ng tali habang si Hawk ay umaasa sa tagumpay dahil ang dalawang magkapatid ay nag-eensayo ng mga ice sports ng magkasama ng mahigit sa 10 taon at mas kilala ang bawat isa kaysa anumang ibang magkasama. Sa sandaling iyon, isang matandang mag-asawa mula sa Manami ang nakumpleto ng paligsahan, syempre ay humihingi ng paumanhin dahil sila'y higit sa kalahati na sa likod, ginagawang daan para sa mag-asawang Sado na pumasok sa aksyon. Pagkatapos, nagkalapit sina Shaw at Day sa finish line at iniisip na sa kanila ang tagumpay nang biglang lumapit sa kanila si A at Shuzo at madali nilang inilampaso ang mag-asawa. Literal na tumatakbo ang mag-asawa na tila hindi man lang nakatali ang kanilang mga paa. Sa huli, sila'y magkasama na sa loob ng halos 70 na taon, at kilala ni Shuzo ang ritmo ng kanyang asawa ng mabuti, inaayos ang kanyang bilis upang maisingit sa kanya. At kaya ang mag-asawang Sao ang nanalo sa takbuhan na may 3 paa tulad ng lahat ng iba pang laro sa estafeta. Nagdadala sa Manami Maki sa tagumpay, iniwan ang isang galit na si Hawk at ang kanyang mga apo. Nagpapakumbaba si Shaw at Day na ang pakikipagkompetensya ay hindi gaanong madali kung paanong iniisip nila, samantalang si Hawk ay galit na sinamsam ni Shuzo ang kanyang tagumpay sa nakaraan at ngayon ay sinamsam naman ang ngiti ng kanyang mga apo. Sinubukan niyang pag-aani ng loob ng dalawa nang dumating si In upang humingi ng paumanhin sa sobrang pagkaabala sa mga laro. Nagtatanong si Hawk kung hindi ba siya dapat nasa kanyang asawa. At ipinaliwanag ni A na hindi ito posible dahil naging sobrang popular si Shuzo matapos manalo sa estafeta at napaligiran ng mga tao. Pagkatapos, ipinakita ni A na dinala niya ang isang pagkain para sa lahat upang hatiin at inalok ito kay Hawk at sa kanyang mga apo. At kaya kumain silang magkakasama habang naaalala na 3 taon na mula nang mawala ang asawa ni Hawk. Pagkatapos, binanggit ni In na kamukha ni na Shaw at Day ang kanilang lolo noong siya'y mas bata, na nagpapaalala sa kanya ng pag-amin ni Jesus sa kanyang pagmamahal sa kanya. At ang mga apo ay namangha sa pagdiskubre sa interes ng kanilang lolo kay A at na-realize na kaya nagkaroon ng hidwaan sa pagitan nila at ni Shuzo. Pagkatapos, sinabihan ni Ann ang dalawa na huwag limitahan ang kanilang pagkatalo at magsikap na bumalik na mas malakas sa multi-sport relay sa susunod na taon, na nagpapangil sa mga batang lalaki at iniisip na hindi katakataka na hindi mapanalo ng kanilang lolo siya, iniwan si Hawk na galit. Isang linggo matapos ang estafeta, ipinadala ni Hawk si SH upang maghatid ng isang bagay sa bahay ng mag-asawang Sado upang pasalamatan siya sa ginawa niya noong araw na iyon. Pumunta doon ang batang lalaki at tinanggap siya ni Mino. Nahihiya si Sean na makita siya, na nagpasalamat sa kanya sa paghahatid at inanyayahan siya na pumasok. Pumapayag na pumasok sa bahay ngunit kinakabahan kapag mag-isa kasama siya dahil ang kanyang pamilya ay nagpunta sa labas upang mamili. Pareho silang nag-aral sa parehong klase, at si Mino ang popular na babae sa paaralan habang nahihirapan siyang makihalubilo,
iniwan siyang lubos na awkward at hindi alam kung paano siya kikilos sa paligid niya. Kaya, upang magdaan ng oras, nagpasya si Sean na maglaro sa kanyang cellphone, ngunit lumapit si Mino upang makita kung ano ang kanyang nilalaro, na nagpapalala pa sa kanyang kaba. Sa sandaling iyon, dumating si Kate kasama ang kanyang inwol at tumayo sa pintuan, hindi alam kung ano ang gagawin. Kinakabahan si Ke sa pagkakita sa kanyang anak na babae na mag-isa kasama ang isang lalaki, habang si Shuzo ay walang alam kung paano putulin ang kanilang usapan. Sa huli, pumasok ang tatlo sa bahay at natuklasan kung bakit pumunta roon si Shadow. Napakamagaan at mabait si Shu sa batang lalaki, ngunit si Iratki ay nag-aalala na parang siya ay isang guro. Kaya, upang simulan ng isang usapan, tinanong ni Shuzo ang kanyang apo kung pareho silang nasa parehong klase. Kinumpirma ni Mino at sinabi na si Shabada ay matalino at magaling sa mga palakasan, na nagpapasigla kay Cade na bulong na mabuti siyang bata para sa kanyang anak na babae. Nakakatawa para kina Cade at A kung paano nagpaalam ang dalawa sa isa't isa ng napakapormal. Ibig sabihin hindi sila tunay na magkaibigan. Gayunpaman, kapag umalis ang batang lalaki, nagsisi si Mino para sa kanyang sarili na tahimik na iniwan si Shaw, umaasa na mas nakapag-usap siya sa kanya ng mas matagal mag-isa. Naririnig ni Shuzo ang komento ng kanyang apo ngunit nagpa siya na itago ang katotohanan ito. Samantala, humiling si siya sa kanyang lolo na ipadala siya upang gawin ang isang bagay sa bahay ng Saturday upang magkaroon siya ng dahilan upang bumalik doon muli kinabukasan. Nakipag-usap si Mino sa kanyang mga lolo at lola at natutunan na una nang umamin si A kay Shuzo. Ipinaliwanag niya na noong panahon na iyon, bagaman masaya siyang matanggap ang pag-amin dahil palaging interesado siya kay A, sinabi niya sa kanya na hindi posible na maging magkasama dahil sa panahong iyon napakahirap para sa mga tao na magpakasal sa pag-ibig, at ang kanyang ama, ang dakilang lolo ni Mino, ay napaka-konserbatibo at balak na ikasal siya sa anak ng kaibigan. Ipinagdidiin ni Mino na masama na hindi malaya si Shuzo na pumili kung sino ang kanyang pakakasalan. At sinabi niya na noong panahon na iyon ang pamilya ng isang tao ang nakakaapekto sa iba. Pagkatapos, tinanong ng babae kung ano ang ginawa ng kanyang lolo, at sinabi niya na sa bandang huli, nakipag-away siya sa kanyang ama, at pansamantalay iniisip na tumakas kasama si A, ngunit naayos na niya ang kanilang problema bago pa man mangyari ito. Sinabi ni Shuzo ang kanyang asawa. Bilang kamangha-mangha noon, tumawag siya sa babae na ipapakasal sa kanya upang sabihin na hindi niya papayagan na mawalan siya ng kanyang pag-ibig. Ipinagmamalaki ni Mino ang kanyang lola, at sinabi niya na tila nagustuhan na ng babae ang iba at tanggap na lamang na ipagpalit ang kasal. Kaya't pinilit ni Mino ang kanyang lola na magpanggap na siya ang babae at ihayag ang kanyang sinabi noon. Nahiyang si In ngunit napansin ng kanyang asawa na nakatitig sa kanya ng may pag-aabang, kaya nagpasya siyang gawin itong pagsisikap para sa kanya at sa kanyang apo. Napuno ng pagmamalaki ang kanilang pagsasaksi sa pagganap na naglalakad sa isang halamanan ng mansanas. Nang matapos ang eksena, nag-isip ang isang magkasabay na lalaki na ang pagnenegosyo sa bukid ay para lamang sa matatanda, at ang mga kabataan tulad nila ay dapat na magtungo sa lungsod, marahil sa Tokyo, at kumita ng pera. Naniniwala ang isa sa mga lalaki na madali siyang makakahanap ng kasintahan sa malaking lungsod. Habang nag-uusap sila, nakakita sila ng isang magandang batang babae sa halip na ang mag-asawang nakatatanda na nag-aalaga sa halamanan. Napansin ng babae ang mga lalaki na nakatingin sa kanya at bumati ng magandang hapon. Na nagpatakbo sa dalawa sa hiya. Nang mas malayo na sila, inakala nila na anak o apo ng mag-asawang nakatatanda ang babae hanggang dumating ang asawa ng babae at tinawag siyang mahal na matandang lalaki, na lalong nagpalito sa dalawa. Nang dumating siya na may kanyang truck na puno ng mansanas, hiningi ng lalaki sa mga bata na mag-ingat sa kanilang pag-uwi at umalis kasama ang magandang babae na waring walang nangyari. Kaya't nagbago ang isip ng mga bata at nagpasya silang maging magsasaka paglaki nila. Pagbalik sa nakaraan ng ang mag-asawa ay matatanda pa, hiningi ni In na itapon ng ilang mga flyer, at pumayag ang kanyang asawa. Gayunpaman, nang makita ang isang damit na binibenta para sa 3,000 yen, binago ng babae ang kanyang isip at dinala ang flyer para ihanda ang hapunan kinabukasan. Tinanong ni Hein si Yang Shuzu kung nagpunta ba siya kahit saan ngayon, ang lalaki ay sumagot na naglakad lamang siya ng kaunti, kaya nagtaka ang kanyang asawa nang makita ang isang pakete sa sahig. Sa pagbukas nito, nakita niya na ito ang damit na gustong-gusto niya, at sa pag-aakala niya na binili ito ng kanyang asawa, pinapalitan niya ito ng pagmamahal. Ngunit napansin ni Shuzo na nahuli siya. Sa huli, nagtulungan silang maghanda ng hapunan at manood ng isang romantikong pelikula sa kahilingan ni Mino.
Sa pelikulang ito, napansin ni Shuzo na ang mga kabataan ngayon ay nanonood ng mga bagay na sobrang masalimuot, sa kanyang opinyon. Para sa kanya, kahit wala nang halik sa pagitan nila ng kanyang asawa, mas mahalaga na maunawaan nila ang isa't isa. Mukhang hindi masyadong sang-ayon si Ann sa kanyang asawa kaya't hindi siya masyadong nagpansin sa eksena ng halikan. Nang ibaling ni Shu ang kanyang pansin dito, napilitan si A na humingi ng kahit ano sa kanya. Sa madaling panahon, tinanggap ni Shuzo ang hiling ng kanyang minamahal, at ang dalawa ay nag-ensayo ng halik na kanilang nakita sa pelikula. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi naramdaman ni In ang inaasahang epekto. Sa wakas sila'y magkasama na ng 50 taon at hindi na sila mga kabataang nagmamahalan. Sa ganitong paraan, tinatanggap na ng lalaki ang posisyon ng "sinabi ko na sa iyo", dahil ayon sa kanya, iyon ay para lamang sa mga kabataan. Sa isip ni In, sumasang-ayon siya sa ibabaw, ngunit sa loob ay pinagpapawisan siya. Sa huling hapon, dumating sa kanilang bahay ang isang lumang kaibigan ng mag-asawa at tinanong si Mino kung sila ay nasa bahay dahil dala niya ang asparagus ng bundok at iba pang mga regalo. Dahil sa napakalakas na aksento ng babae, hindi maintindihan ng bata ang isang salita ng sinasabi niya. Upang iligtas ang sitwasyon, lumitaw si In na nagdiriwang sa pagdating ni Mrs. Kaka mula sa palengke ng isda. Hindi maintindihan ni Kaka ang nangyayari kaya't siya'y nagtanong. Ang kaibigan niya, bakit ang gulo, sinabi na basta lang siya'y nagmukhang kaunti mas bata. Kaya't itinanong ng babae sa kanya, Mayo, napansin mo ba na pareho lang siyang edad ng kanyang mahal na apo? Kaya't inaalok niya ito sa dalaga. Pagkatapos, sa mga yakap, sinabi ng dalaga na hindi niya papayagang mag-asawa pa siya. Pero nais ito ni Mina kung kasama niya ang kanyang lolo. Sa kabilang banda, ang anak ng ikalawang anak ng mag-asawa, si Takahiro, ay nag-away sa kanyang ama at tumakas sa bahay ng kanyang lola. Bagaman masaya siyang may mapagstayan sa gabi, hindi maintindihan ni Shori kung paano naging bata ng ganoon ang matanda. At nag-aalok ng pagkain para sa dalaga, ngunit siya'y nagsusumikap at tumanggi dahil naapektuhan na siya ng mga pang-aapi na kanyang nararanasan. Si Shori ay ang klasikong nerd sa paaralan at bukod pa sa pag-uuyam sa kanya nito sa bahay. Ang kanyang ama ay nagpapakiramdam na dapat niyang matugunan ang kanyang mga asahan, pinipilit ang dalaga na mag-aral ng medisina. Kaya't sa palagay ng dalaga, nawala niya ang lahat ngayong gabi, ang kanyang kagustuhang mag-aral, ang mga inaasahang oportunidad sa hinaharap, at ang kanyang sariling ama. Gayunpaman, ipinapaliwanag nito na ang simpleng pag-iyak ng dalaga ay patunay na mahal niya ito at patuloy na lumalaban. Noong bata pa siya, sinabi ni Shai na nais niyang maging doktor upang gamutin ang lahat ng sakit sa mundo. At bagaman nagbago na ang kanyang isipan ngayon, hindi pa rin nagbago ang pagiging minamahal na apo niya. Nang marinig ito, bigla na lang umiyak ang dalaga at nag-enjoy sa yakap ng kanyang lola, bukod pa sa paghiling na mag-dinner sila. Sa isa pang flashback mula sa nakaraan, humingi ng paumanhin si Y sa kanyang asawa dahil hindi sila makakapaglakbay sa bakasyon dahil sa sakit niya, ngunit maunawain ang lalaki at inuuna ang kalusugan ng kanyang asawa. At hinimok siya na dalhin si maliit na Yoshiaki sa isang lakad sa beach. Ngunit sa palagay ni Shuzo hindi ito magiging pareho kung wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Nagbibiro si Y na ang lalaki ay nangangarap na makita siya sa bikini, kaya't banibiro niya na nais din ito na magselos ang ibang lalaki sa beach. Sa kasalukuyan, iniisip niya na ang mga kabataan ay talagang masyadong ipinapakita ang kanilang mga katawan kahit saan. Samantalang nagtataka siya kung anong klaseng bikini ang magpapasaya kay Shu na makita siyang suot, alam niya na siya'y isang Meniakis. Pero baka naman sobra na ang paglalakad sa paligid na nakasuot ng maikling bikini para sa kanya, kaya't napagpasyahan niyang isuot ang puting damit na natanggap niya noong isang araw. Sumulyap sa suliranin ng kanyang lola, ipinapayo ni Shori sa kanya na maging mas mapangahas at ipakita ang magandang katawan na ibinigay ng Diyos para makita ng mundo. At ipinaalala sa dalaga na siya'y matanda sa loob, ngunit hindi nakikita niya ang anumang mali sa kanyang lola na magpakita ng konti para sa kanyang asawa. Sa wakas, nagpasya si Y na pag-isipan ito habang nagluluto. Kaya't sinabi ni Shai sa kanyang lolo na umalis na ang babae at sinabi na siya'y walang pag-asa dahil lahat ay plano para kumbinsihin siya na magsuot ng maikling bikini. Biglang may tumawag sa telepono, at sinagot ni Y, nagtatanong kung si Yoshiaki ba ito sa kabilang linya. Kinumpirma ng lalaki na siya nga, pero dahil hindi gaanong malakas ang boses, sinabi niya na nahawa siya ng sipon na Samaira sa kanyang lalamunan. May pagdududa. Nagdesisyon ang babae na i-record ang tawag, habang sinasabi ng lalaki sa kabilang linya na ang boses ni Y ay para bang mas bata. Pagkatapos noon, diretsong napunta sa punto, sinasabi ng pinaniniwala ang Yoshiaki na may naganap na di inaasahang sitwasyon.
Susunod, kung bakit niya kailangan ang 200,000 yen. Kaya, isinusulat niya ang code para sa bank transfer. Ngunit bago tumawag, sinasabi niya sa lalaki sa kabilang linya na hindi siya tunay na ina nito, ngunit kung kailangan niya ng makakausap. Tawagan lang. Dahil dito, agad na binaba ng lalaki ang telepono. Kinabukasan, nahuli ang lalaking nagtatangkang mang-scam. Habang nanonood ng balita sa TV, hinihiling ni Shuzu sa kanyang asawa na maging maingat, ngunit alam niyang pagkatapos ng 6:00 ng gabi, ang linya ng telepono ay nagiging para sa lahat. Makalipas ang ilang oras, natuklasan ni In na hindi na niya kailangang magsuot ng kanyang salamin dahil ang kanyang mata ay sobrang nagbata na nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng bata na si Mino. May tagong layunin, tinatanong ni Mino kung kaya bang basahin ng lola ang nakasulat sa pahayagan. At sa sandaling muling umulit ang artikulo na ipinakita, lumitaw si Shuzu sa eksena. Kaya, hinamon ng babae ang kanyang lola na basahin ang mga salita na tinutukoy niya, at sa bawat isa, tinapos ni Aim ang pangungusap, "Mahal, ikaw ay nakakagiliw." At ginamit ito ni Mino upang sabihing walang hiya ang paglalandi ng matanda sa lolo. 5 minutong makalipas, pilitin ng mag-asawa ang kanilang apo na tapusin ang pangungusap. "Mahal ko ang isa, at ang taong iyon ay." Ngunit bago ito matapos, sinubukan ni Mino na makatakas sa kahihiyan, at kahit si lolo ay naawa sa babae. Makalipas ang ilang oras, nanonood si Mino ng isa pang romantikong pelikula nang tanungin ang lola kung minsan ba siyang nakahawak ng kamay ng lolo. Sumagot si Aim, "Hindi, dahil ang paghawak ng kamay ay katumbas ng pagtawag sa kalsada na kayo ay nagde-date." Pagdating sa sinaunang panahon, ang paghawak ng kamay ay upang tulungan ang isa't isa na hindi mahulog. At nang marinig ni Mino ang mga bagay na ito, nagkomento siya sa kakulangan ng romansa sa pagitan ng mag-asawa. Makalipas ang ilang sandali, pagbalik mula sa mga tindahan sa paligid, masaya ang mag-asawa na nakakuha ng Chinese cabbage dahil malamig ang panahon. Napansin ni Shuzu na hindi suot ng kanyang asawa ang guwantes sa kanyang kanang kamay, at sa loob, umaasa ang babae na mapansin ito ng kanyang asawa. Gayunpaman, kung hahawakan niya ang kanyang kamay, iniisip ni Shu na pinagbigyan niya ang kanyang apo. At hindi niya nais na ibigay sa brat ang kasiyahan. Sinubukan ni In na magbigay ng mga hint sa kanyang asawa tungkol sa pagiging malamig, ngunit iniwasan ng lalaki ang mga ito lahat. Bigla, tiningnan ni In ang kanyang kamay, at sa kabila ng kanyang nagmamadaling puso, naglakas loob siyang hawakan ang kamay ng kanyang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, ipinapaliwanag nila ang kwento kung paano sila naging mas bata sa kanilang ikalawang anak na si Takahiro. Hindi alam ng lalaki kung paano. Ngunit sigurado siyang sila ang kanyang mga magulang na nagmumukhang bata. Kaya, tinanong niya kung ano ang nararamdaman nila, at pareho nilang sinabi na masaya sila at puno ng buhay. Sa pagsusuri sa kakaibang sitwasyon, napagtanto ni Takahiro na ang paghinga ng kanyang ina ay naging mas kalmado kaysa dati, at bumagal ang kanyang tibok ng puso. Ito ay nagpapakumbinsi sa anak na ang kanyang mga magulang ay naging mas bata. Kaya't mamaya, ipinangako niyang ibibigay ang mga resulta kapag sila ay handa. Gayunpaman, ang pagsusuri ni Ai ay nagpapakita na may kanser sa atay siya, at dahil bagong gumaling siya mula sa gastroenteritis, inirerekomenda nilang sumailalim siya sa mga pagsusuri ng dugo at tomography. Batay sa mga resulta, sisimulan ang paggamot. Sa pagtanggap ng balitang ito, naalala ni Takahiro na naging doktor siya upang iligtas ang kanyang ina, ngunit sa huli, ang lahat ng kanyang ginawa ay ipakilala lamang ang isang mabuting doktor sa kanya. Habang pinapanood ang kanyang ina na pumapayat araw-araw, nagtataka si Takahiro kung ano ang kanyang magagawa. Kahit na hindi siya direktang gumawa ng anumang bagay, tila nararamdaman niya na gantimpala para sa lahat ng kanyang nagawa hanggang ngayon. At iyon ang dahilan kung bakit siya umiiyak, naaalala ang pangako niya sa kanyang ina na magiging doktor siya. Noong nakaraan, habang lumalaki ang kanilang mga anak, lumalaki rin ang pagmamahal ni Shuzu at Anan sa bukid at sa kanilang pamumuhay, at tila ang lahat ay pumupunta sa isang magandang direksyon. Biglang dumating ang bagyo at pinutol nito ang puno ng mansanas sa kalahati. Ginawa ng mag-asawa ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan itong mamatay, at sa mga taon, iniwan ang bawat patak ng pawis sa pag-aalaga ng puno. Isang araw, lumitaw ang ginto na mansanas sa tuyong mga sanga nito. Habang pinutol ni Shuzu ang mansanas, gusto niyang ilagay ang magandang kintab na piraso sa kanyang Shinto altar, ngunit iniisip ni Anan na pareho lamang ito ng pagpapabiya sa ito na madaling mapaanes. Bukod dito, napakakitang nakakaakit ang itsura nito, halos isang imbitasyon na kainin. Saad ng dalawa, nagbahagi sila ng prutas.
Samantala, ang punong mansanas, pasasalamat sa trito na ito, sa wakas ay nawala ng misteryosong paraan. Matapos kainin ng mansanas, si In ay nagising sa isang lubos na kakaibang kapaligiran hanggang sa harapin niya ang isang napakalaking hard glass na lumulutang sa hangin. Umikot ang hard glass, muling sinisimulan ang bilang nito, at bumagsak sa babae. Sa madaling sabi, kita natin na kinukwento niya ang kanyang panaginip tungkol sa hard glass, at sinabi ni Shuzo na pareho silang nanaginip, kaya't siya'y naguguluhan. Tungkol sa mga koneksyon, ngayon ay ang ika-58 anibersaryo ng kanilang kasal, kaya tinanong ni In kung gusto ng kanyang asawa na kumain ng iba pang pagkain, tulad ng isang cake, halimbawa. Sinabi ni Shuzo na hindi niya iyon kailangan at ang pagkain ng cake ay para sa mga bata lamang. Ngunit alam niya na nagpapakipot lamang ito upang sa bandang huli ay ipakita ang isang sorpresa. Tulad ng lagi, ako'y handang mayroong red rice para sa gabi na ito, sabi niya, at sa pagbukas ng refrigerator upang suriin ito, napansin niya ang piraso ng cake na nasa tabi nito. Binato niya ito sa mukha ng kanyang asawa, na nagpapakita na siya'y nagbubulakbol, at ibinalik naman nito ang kagandahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanin na inihanda ng kanyang asawa. Tinanong ni In kung nagsisinungaling din ba ang kanyang asawa tulad nito sa apo, kaya't sinabi ni Shuzo na siya'y gumagawa lamang nito sa kanyang mahal. Si In lamang ang karapat-dapat sa uri ng kasinungalingang iyon. Pagkatapos ay nag-enjoy ang dalawa sa mga sorpresa, magkatabi, tulad ng lagi, pagkatapos ng kainan. Naalala ni Shure na pagkatapos ng pagtatapos sa gitna ng kanyang middle school, siya ay pumasok sa trabaho sa bukid kaya't hindi siya masyadong may oras upang mag-aral, at sumali sa isang paaralang pampinansyahan sa Tokyo para sa maikling panahon. Tila sa panaginip ang dating. Siya ay maaaring kumain ng kanin kung kailan niya gusto. At ang gripo ay sobrang ganda, para bang isang talon. Gayunpaman, sa pagdating ng digmaan, ang paaralan ay naging guho, at madali na akong nasadlak sa buhay ng kalungkutan at lungkot sa tabi ng palayan. Ngunit doon niya nakilala ang lalaking magiging kanyang buhay, at mula noon, hindi na masyadong masama ang MTH. Naalala ni Shu na ang Tokyo ay ang tipikal na kabisera kung saan maaaring mahanap ang lahat, ngunit ipinapahiwatig na may mga bagay sa probinsya na hindi maaaring makita roon. Gayunpaman, habang siya ay nagpapasya na itago ang isang lihim, ang lalaki ay namamatay sa kuryusidad. Makalipas ang ilang panahon, dumating si Shi na may dalang video game dahil sa sabi ng kanyang ama, magiging mabuti itong ipamigay sa mga lolo at lola upang laruin upang hindi magkadimensya. Sa kabilang banda, sa palagay ni Shuzo, hindi dapat paboritong laro ng mga bata ang mga kislap na liwanag sa screen, kundi isang laro ng baraha tulad ng Miko Tag o mga Bumba-Bama. Sa simula ng laro ng Panganib sa Palayan 3, takot si Shuzo sa mga undead habang nag-uulit si M ng pariralang, Namo Embutsu, na nangangahulugang, ako'y nagtatanggol kay Embuda. Sa loob ng laro, patuloy na nag-uulit ng isang matandang lalaki na magiging masama ang mga bagay, at sa tingin ni Shuzo, ang lalaki ay may dimensya na. Nang makakita sila ng isang halamang gamot, iniisip ni In na parurusahan siya ng mga Buddha para sa pagtangay ng gamot mula sa bahay ng iba. Ngunit hindi naniniwala ang lolo na posible itong gumaling sa pamamagitan ng pagkain ng maasim na kas o faro. Nagpapamalas ng pagmuni-muni sa mga kawawang undead, sumasang-ayon ang mag-asawa na hindi naman kanilang pinili na maging ganito, kaya dapat nilang barilin ang mga kawawang kaluluwa sa ulo upang hindi magdusa ang lahat. Pagkatapos na wakasan ng mga kaaway isa-isa, may isang zombie na nagiwan ng isang chainsaw, at dahil mayroon na ang asawa ng shotgun, kinuha ng asawa ang chainsaw sa tabi. Nililinis ng mga zombie ang palayan kaya't napagpasyahan ng mga magsasaka na hindi magdamay sa lim. Sa isa't isa, pinutol at sinunog nila ang bawat undead na naroroon hanggang nilipol nila ang karumal-dumal na lahi mula sa sagradong palayan. Sa susunod na araw, nag-platinum na sila sa laro, kaya't sumuko na dahil wala nang ibang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mino sa bahay at nagkita muli kay Shiori matapos ang mahabang panahon. Sa isang nakakaasar na tingin, niyakap niya ang kanyang pinsan na sinubukang ilayo ng babae. Pareho silang nag-aaral sa parehong paaralan, ngunit dahil magkahiwalay ang mga gusali, halos hindi sila nagkikita. Noong mga bata pa sila, mayroon silang kaunting kasamahan dahil palaging naglalaro sila. Ngunit habang pinapaalala ni Shiori, yun ay lumipas na. Ang hindi lumipas ay ang pagmamahal ni Shore sa kanyang mga lolo at lola, at sobra itong pagmamahal kaya't hanggang ngayon, nasa bahay pa rin siya. Kaya't maaring magpakatatag siya, pero sa loob, siya pa rin ay isang mabait na tao. Gayunpaman, nagagalit si Shiori at itinatama si Mino, sinasabi na hindi ganon ang mga bagay sa usapin ng pagmamahal sa mga lolo at lola.
Ngunit hindi niya inaasahan na makakasalubong si Shu sa kwarto sa eksaktong sandali na iyon sapagkat sa pagkarinig sa sinabi ni Shiori, ang matandang lalaki ay parating magagalit na nag-iisip na galit sa kanya ng kanyang apo. Sa tipikal na katigasan ng ulo ng isang batang bago mag-adolesente, ang babae ay may tapang na tumanggi na magpaliwanag, ngunit hindi magtatagal ay nagpapaliwanag siya at ipinapaliwanag sa kanyang lolo na ito lamang ay paraan ng pagsasalita. Sa wakas, hindi niya inamin na mahal niya ang kanyang lolo. Ngunit humihingi siya sa kanya na huwag magalit sa kanya, at sapat na ito para sa matandang lalaki upang paamo ang kanyang puso at pasalamatan siya sa pagiging buhay hanggang sa ngayon. Makalipas ang ilang sandali, si Shuzo ay muling nahulog sa araw-araw na pangarap kung saan hinaharap niya ang isang matigas na salamin, katulad ng kanyang asawa na si Cher, na nagsasabi na mula nang sila ay maging bata ulit, sila ay nagpapalaki ng kanilang oras na magkasama. Ngunit marami pa rin silang mga bagay na hindi nagawa. Tulad ng honeymoon sa Yoshiaki. Sa kanilang mga katawan na binatilyo, ngayon ay posible nang tuparin ang mga pangarap na nawala sa lumang edad, at ang mag-asawa ay tuwang-tuwa sa bawat sandali na para bang ang matigas na salamin ay maaaring bumaligtad muli sa anumang sandali. Hanggang sa araw na ito, iyon ang nangyari. Pagkagising, ginaising ni Shuzo ang kanyang asawa at ipinakita na nawala niya ang kanyang kabataan bigla. Sinasabi niya na sa kabutihan, hindi pa rin niya nararamdaman ang mga sakit sa kasukasuan tulad ng dati. Ngunit pinaniniwalaan niya na tiyak na mas gusto ng kanyang asawa ang bata version ng kanyang asawa. Bilang tugon, inililinaw niya na hindi ang bata o matanda na bersyon ang nagpaparamdam sa kanya na mahalin siya, ngunit sinasabi ni Shuzo sa kanyang sarili ang tanging isa sa buong mundo na nakikinig ng may pagmamahal. Nakikita ni Shuzo na tama ang kanyang asawa, sa pag-iisip na ang pagiging matanda ay isang masamang bagay ay direspeto sa lahat ng kasaysayan na kanilang pinagsaluhan dahil hanggang kahapon ito ang kondisyon nila. Ngunit hindi ito naging hadlang sa mag-asawa na manatiling magkasama at magmahalan. Sa pagkabawi niya ng kanyang kabataan, kahit na sa kanyang gusot na katawan, ipinapangako niya na itutuloy ang honeymoon na ipinangako. Sa huli, pakiramdam niya ay masyadong bata pa siya para sumuko sa buhay. Sa Sato Clinic, wala si Takahiro ng ideya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga magulang dahil kahit na sa kabila ng kanilang itsura na matanda, si Shuzo ay mayroon pa ring mga kalamnan ng isang binata. Gayunpaman, ang kanyang atay at bato ay hindi kasing swerte, kaya't mas mabuti na hindi siya magpapakahirap. Makalipas ang maikling panahon pag-uusap lamang niya sa kanyang ina, iniulat ni Takahiro na medyo mas malusog na ang kanyang ama kaysa noon bago muling magiging bata. Kaya ang tunay niyang alalahanin ay si Ed dahil sa kasalukuyan mayroon siyang katawan ng isang malusog na 20 taong gulang, at kung siya ay magtanda mula sa kondisyon na ito ng dahan-dahan, nakakabahala isipin kung gaano karaming buhay pa ang mayroon siya sa harap niya. Sa anumang paraan, hindi kinakatakutan ng babae ang kanyang kamatayan, ngunit sa paraan ng mga bagay na nangyayari, tiyak na mauuna ang kanyang asawa. Sa huli, kung mabubuhay siya sa isa pang 70 taon, ang kanilang mga anak mismo ay hindi na magiging sa mundo, o marahil pati na ang kanilang mga apo, at iyon ang huling bagay na niya gusto, mamatay mag-isa. Sa huli, ipinapakita ni Shore sa pamilya na sila ay nagtanda muli. Gayunpaman, ipinapakita niya na ang braso ng kanyang ama ay patuloy pa ring pumuputok. At ipinapakita ito sa isang arm wrestling match sa kanyang anak. Humihiling si Yosaki sa matanda na huwag ituloy ito, ngunit siya'y kumpiyansa, hindi tulad ng kanyang anak na nangako na magbabayad ng kwarto na may outdoor bath at isang tomi para sa matanda kung siya ay mananalo sa contest. Sa sandaling iyon, nagdaydream si Shuzo tungkol sa isang mainit na paliguan sa tabi ng kanyang pusa-like na hubad na asawa, na nagdudulot ng pagtigas ng kanyang mga ugat, isang Saiyan transformation sa kanilang mga ginto taon, na naglalagay ng presyon sa Yoshiaki. Si Mino, ang hukom, ay nagsisimula ng pagbibilang pababa sa pagsisimula ng laban, na natapos sa isang segundo na may malakas na tagumpay para kay G. Shuzo Seko, na nagtutong ng sa kapangyarihan. Sa bandang huli, habang nag-shopping sa isang home improvement center, nararamdaman ni Shuzo na dahil siya ay nagtanda na naman, tinitingnan siya ng mga tao na para bang hindi sila tunay na mag-asawa. Dahil dito, itinataboy niya ang kanyang sarili mula sa kanyang asawa dahil sa hiya sa kung ano ang maaaring isipin ng iba. Ipinapahayag sa kanya na marahil mas mabuti kung magpanggap silang hindi kasal kapag sila ay lumalabas ng sama-sama. Upang gawing mas masama pa, may lumapit na sales clerk, nag-aakala na si Shuzo ay naghahanap ng regalo para sa kanyang apo sa babae. Nagpa siya si Shuzo na hindi itama ang kanyang pangangatwiran, ngunit si Ann mismo ang lumapit at nagtama sa clerk, ipinaliwanag na siya ang asawa ng lalaking ito. Sa pag-uwi, itinatag niya na hindi niya nais na maging kahit ano paman kundi ang asawa niya.
Anuman ang isipin ng iba. Sa paglipas ng mga araw, napapansin ni Shuzo na hindi na kumakain si Ann ng kanyang paboritong treat sa harap niya, ang Moki Daifuku, kahit na sila ay dating nag-e-enjoy nito nang magkasama noong sila ay bata pa. Naiintindihan niya na siya ay matanda na ngayon at maaaring magkaroon ng diabetes, ngunit ang kanyang asawa, sa kabilang dako, ay hindi ganoon. Kaya't nagpa siya siyang tanungin si Ann, ngunit sinabi niya na hindi siya gutom at kakain siya mamaya. Sa madaling araw, nagpapasarap si Ann sa mga matamis mag-isa muli dahil hindi iniingatan ng kanyang asawa ang kanyang kalusugan, at dahil sa kanyang pagtanda muli, takot siya na magdulot ng malubhang problema sa kanya. Kaya't iniwasan niya siyang tuksuhin sa Daifuku. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang matandang lalaki ay nagbabantay upang hulihin siya sa paggawa nito, at bagaman siya ay nagbigay ng paliwanag, nauunawaan ni Shuzo na siya ay nag-aalala para sa kanya. Ngunit para sa kanya, ang makita ang kasiyahan sa mukha niya habang nag-e-enjoy sa kanyang paboritong treat ay ang pinakamahusay na gamot. Kaya't nauunawaan ng mag-asawa ang isa't isa muli at gumawa ng kasunduan na tamasahin ang treat ng walang panghihinayang. Maraming taon na ang nakalilipas, naaalala ni Ann na pumanaw ang kanyang mga magulang, at nawala ang kanyang tahanan, kaya't pumunta siya upang manirahan sa kanyang mga kamag-anak sa ina upang magtrabaho para sa kanila. Ang kanyang ama ay mayaman noong siya ay buhay pa, ngunit dahil sa kanyang kaiabangan sa pamilya ng kanyang asawa, napagkaitan siya ng paggalang ng mga ito. At kung iyon ay hindi pa sapat, hindi pa maintindihan ng batang babae kung ano ang sinasabi ng mga matatanda dahil sila ay gumagamit ng mas lumang diyalekto ng Hapon, na nagsasalita ng Tokyo dialect, na lalong nag-iisa sa loob ng bahay, at ang tirahan ng kanyang pamilya sa ina ay hindi comfortable. Kaya't pagkatapos ng kanyang trabaho sa mga bukirin, gumugol si Ann ng kanyang panahon sa isang Shinto shrine hanggang sa isang araw ay nakilala niya muli ang binata mula sa anihan ng bigas at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Sasaki. Ang pangalan ng lalaki ay Sato, at siya ay nag-aani ng mga mansanas hindi kalayo. Sa pag-uusap tungkol sa pagkain, narinig niya ang tiyan ng babae na kumukulog at nag-alok sa kanya ng kanyang kanin. Kaya tiningnan ng babae sa paligid at nagtanong kung sakali ba ay kilala niya kung sino siya. Ano man ang sabihin, naniniwala si Shuzo na saan mang lugar ang babae. Mula ito, hindi ito dahilan para hayaan siyang magutom, kaya iniwan niya ang bigas sa kanya. Na napagtanto na hindi lahat sa rehiyong ito ay madamo. Ilan araw pa, nagsimulang madalas na bumalik si Shua sa bahay ni A sa hapon, gamit ang palusot na palaging dadaan sa dambana sa kanyang daan pauwi. Gayunpaman, hindi umuusad ang mga bagay ayon sa inaasahan, at nagsimulang maramdaman ng babae ang hindi kaiganhawahan sa presensya ng binata. Sinusubukang itaboy siya upang hindi magkamali ang iba sa kanilang relasyon. Para kay A, si Shuzo ay masyadong magulo at tila hindi marunong bamasa, kaya't nagtaka siya kung tunay nga bang maaring pabaguhin nito ang kanyang puso para sa isang tulad niya. Babalik sa kasalukuyang araw, malambot ang puso ni In gaya ng natunaw na mantikilya ng bigla na lamang. Sa isang karaniwang araw, mayroong muli siyang panaginip tungkol sa matigas na salamin matapos ang mahabang panahon. Nag-aakala si Shuzo na ang pagbalik sa dating anyo ng matigas na salamin ay maaaring muling ibalik ang kanyang kabataan. Kaya't hindi niya palalampasin ang pagkakataon na subukan ang kanyang kapalaran. Sa paggawa nito, naroon ang matandang lalaki na may dating kabataang anyo. Ngunit sa halip na ipagdiwang, si A ay simpleng humiling sa lalaki na ayusin ang kanyang magulo ng buhok. Gayunpaman, ang pagbabalik ng kabataan ni Shu ay muling nagpabangon ng usapin at isang tanong kung sila nga ba'y magiging matanda at mamamatay gaya ng ibang tao. Sa opinyon ni Cher, ito ay hindi gaanong gumagana katulad ng iba. At patuloy na iniikot ang buhangin nito upang bilangin ang oras ng nararapat, at isang araw, mauubos din ito. Hindi tiyak si Shuzo kung ano ang mangyayari kapag dumating ang araw na iyon, ngunit naniniwala siya na ito na ang wakas ng kanilang himalaing kabataan. Kaya't hindi dapat mag-alala si A tungkol sa walang hanggan o tungkol sa pag-iwan pagkatapos sa mga anak at apo. At nang sabihin niya iyon, si A ang tanging taong ayaw ni Shuzo na iwanan. Nandoon siya sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Kinabukasan, ang magkasamang mga batang lalaki, nanggakitid sa kagupuhan ng kabisera, ay naglakad kasama habang hinahangaan ang mga inangkat na sasakyan na matatagpuan sa Tokyo, isang bagay na hindi matatagpuan sa kanayunan. Kaya't habang dumaan sila sa halamanan ng mansanas, muling lumapit si In sa dalawa upang balaan sila na plano nilang magpamalas ng agrochemicals sa lugar na ito, at kung magugulat ito sa mga batang lalaki, mas mabuti pa na kumuha sila ng ibang daan. Habang pinasasalamatan ng mga batang lalaki ang babaeng bata sa kanyang kabaitan. Dumating si Shuzo na may pulang sasakyang nagpapaindak sa mga di na naniniwala na may mga Ferrari rin sa kanayunan.
Sa huli, nagrereklamo si Iger Iziaka kay Shuzo na humingi siya ng kahit sino na tumulong sa bodega, gaya ng agad na dinala niya ang huling taong gusto niyang makita sa harap niya, ang kanyang apo, siya. Agad, dinala ng matandang lalaki ang bata sa mga bagay na nakuha ng kanyang ama at lolo, gaya ng mga folding table at mga war fan mula sa pamilya ng Teiya. Binabanggit ni Shure sa bata na marahil ay may ilang alaala sa bodega dahil maraming lupa ang pag-aari ng pamilyang Igarashi. Kaya tinanong niya kung talagang itatapon ng Ginoo ang lahat ng iyon. Sinagot ni Igarashi na oo, kung hindi, magiging banta ng kalat ang lahat para sa henerasyon ng mga apo. Tinanong ni Shota kung ang itim na kahon ay itatapon din, at paulit-ulit na sinabi ng matandang lalaki na itatapon niya ang lahat. Gayunpaman, mukhang pinagmasdan ni Igarashi ang maayos sa kahon at tila napamangha sa isang bagay. Nagtanong ang bata kung ano ang dahilan dito, kaya't ipinaliwanag ni Shuzo na ang kaong ito ay isang namoy at marahil bahagi ng dower ng lola ng bata. Sa pagdampi sa kahon, naantig si Iigishi ng mga alaala ng masayang mga sandali na inilagi niya kasama ang kanyang yumao ng asawa. Kaya humiling siya na mag-isa sandali, at pagkatapos ay umalis na ang dalawa sa bahay. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Shota ang kalihim ng edukasyon ng Kidami upang protektahan ang mga kultural na bagay ng kanyang lolo. Mga oras na ang lumipas, dinala nila ang lahat ng mga bagay na itatapon, at ang itim na kahon ay isa sa mga ilan na natira. Tinanong ni Shu si Igarashi kung ano ang gagawin niya sa imbakan na ito. At sinabi ng Ginoo na ang kanyang mga anak ay magtatayo ng mga bahay sa lungsod at hindi magmamana ng bukirin. Bukod dito, wala ng mga karpintero sa lugar na ito na kayang ayusin ang imbakan na ito, kaya sinira na lang ng mga tao ito. Sa isang pahinga, tinanong ni Shuzo si Shab kung hindi ba niya naiisip na manatili sa probinsya kapag siya ay tumanda na, ngunit kahit na hindi siya sigurado, ang pangarap ng bata ay lumipat sa kabisera at subukan na maging isang manlalaro ng soccer. Sa kasalukuyan, maganda rin na maging mana ang lahat ng itinayo ng kanyang lolo. Sa sandaling iyon, natuklasan natin na nakikinig si Igarashi sa usapan. Nagdagdag si W. Grandson na anuman ang kanyang maging sa hinaharap, batid niya na ang lupaing ito ang nagpabuo sa kanya ng kanyang pagkatao, at ang pagsusuka sa kanyang bayan ay nagbibigay ng impresyon na ito ay isang bagay na dapat parusahan ng mga Diyos. Sa tag-init, kahit natuparin niya ang kanyang pangarap sa soccer, gusto niyang ibalik ang buhay sa bukirin ng kanyang lolo. Sa sandaling iyon, biglang umiiyak si Igarashi at nagpasya na kansilahin ang demolisyon, subalit binaba na lamang ang telepono at patuloy na umiiyak kasama si Shuzo tungkol sa kahangahangang apo na mayroon siya. Sa kabilang panig ng bayan, tulad ng laging ginagawa sa kanyang mga araw na walang pasok, bumisita si Shi sa aklatan ng universidad upang mag-aral para sa mga pagsusulit, parang isang estudyante na sa kolehiyo na. Sa hindi bababa, iyon ang plano, ngunit hindi siya makahanap ng anumang motibasyon para dito kahapon. Noong siya ay nakikipag-usap sa kanyang lolo tungkol sa mga pag-aaral, nauwi siya sa hindi paggalang sa kanya, sinasabing maaari niyang maging guru niya dahil hindi man lang ito nagtapos ng high school. Bigla, nakita ni Mino si Shuzo mismo sa aklatan, kaya nagpanggap siyang hindi siya nakakita upang hindi mapansin. Gayunpaman, ang kuryosidad na malaman kung ano ang ginagawa ni Shuzo sa lahat ng mga aklat na iyon ay pumapatay sa kanya, kaya lumapit siya upang manspy at nakita niyang mga aklat sa mataas na paaralan. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang lola na nagsasabi na gustong makapagtapos ng high school ang kanyang lolo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagawa. Kaya naalala niya na lagi na lang sinasabi ng mga matanda sa mga kabataan na mag-aral pa ng mag-aral, ngunit nakakainis sa dalaga ang pag-uudyok ng kanyang lolo. Saglit pa, binati ng hiyang apo ni Shuzo ang kanya para sa pagkakamit ng pwesto sa gitna ng mga pagsusulit, at hindi maintindihan ng binata kung ano ang kanyang sinasabi. Narinig ni Mino ang isang kaklase na nagkukwento na may magkasintahan sa Mamachi, isang gwapong lalaki at isang magandang babae na may puting buhok. Nang tanungin kung alam niya ang tungkol dito, nagtatanga-tangahan si Mino at nagpaalam, at napansin ng kanyang mga kaklase na madalas nang umuuwi ng maaga ang dalaga. Makalipas ang saglit, nasa tindahan ng ice cream si Mino ni Shaw dahil nag-aaral silang magkasama at nagbabahagi ng ilang mga sikreto. Sinabi ni Mino na patuloy na pinupuri ng kanyang lolo ang batang lalaki. Ngunit nahihiya si Shaw, kaya binago ng dalaga ang paksa at tinanong kung nais ba ng kanyang kaibigan na magpakasal tulad ng kanyang mga lolo at lola. Sa opinyon ni Shaw, ang Shu at A ay isang halimbawa ng magandang mag-asawa, at maganda rin sana na magkaroon ng ganun sa hinaharap. Ganito rin, nagsimulang mag-isip tungkol dito si Meo kamakailan lamang, at ang pahayag na ito ay nagpapahirap sa atmosfera hanggang sa punto kung saan humingi ng pahintulot ang binata na pumunta sa banyo.
Iniisip ni Alino kung gaano karaming pinupuri ng kanyang lolo si Shaw. Patuloy na pinupuri habang ang binata nagpapanggap sa harap ng salamin na hindi siya nagde-date. Pagdating sa bahay, sinabi ni Mino tungkol sa kultural na festival na magaganap sa kanilang paaralan, kung saan may cafe ang kanilang klase ngayong taon. Excited si A na makapagdala ng kanyang asawa sa paaralan ng kanyang apo, ngunit tiningnan ni Shuzo ang kalendaryo at nakita na Sabado ang araw para mag-spray sa bukid, at sa Linggo ay pupunta sila sa Taka Heroes upang tingnan ang kanyang kalusugan. Kaya hindi ito maaaring mangyari. Tinanong ni Mino ang kanyang lola na magpunta mag-isa, ngunit ayaw ni Ann na iwanan ang kanyang lalaki at mag-enjoy ng biyahe mag-isa. Pagkatapos, tiningnan ng matandang Shuzo ng maigi ang kalendaryo at napagtanto na para ito sa susunod na linggo, kaya libre siya para sa kaganapang iyon. Kaya iniimbitahan niya ang kanyang asawa na sumama sa kanya, at hindi ito makakapagtanggi sa isang kahilingan mula sa kanyang minamahal na apo, kaya kung ang Wend ay dumarating sa araw ng K-College Cultural Festival. At naalala ni Shuzo na huling pumasok sa isang paaralan upang mag-evacuate noong isang bagyo. Excited na si A tungkol sa kaganapang ito hanggang sa isang grupo ng mga bata ang pumaligid sa mag-asawa na nagtatangkang magbenta ng pagkain, at isang babae ang nagbuhos ng juice sa kanyang blouse. Sa madaling salita, inaalok ng babae na ipalit ang damit ng babae sa isa mula sa fashion club. Pagdating sa silid ng pagtahi, natutuwa ang mga estudyante sa kung gaano kaganda ang pagkakabagay ng damit na hiniram kay A habang naghihintay si Shuzo sa labas. Na naaalala ang iba't ibang mga inayos na kasal at pagmamayari ng mahalaga sa nakaraan. Sa araw na iyon, tinanong ng isang lalaki kung ano ang pinakamadalas na ginagawa ng kanyang asawa sa women's college, at sinabi niya na mahal niya ang musika, kaya madalas siyang maglaro ng mga instrumento tulad ng koto at piano, isang bagay na gusto sana makita ni Shuzo. Sa madaling salita, tinawag ng isa sa mga estudyante ang isang lalaki na pumasok, at pagkatapos ng lahat ng kaba, si A ay may suot na unipormeng paaralan na nakakabighani sa kanyang asawa sa paraang hindi niya naramdaman sa maraming taon. Si A mismo ay lubos na nagpapakita ng kanyang mga taon bilang isang mag-aaral sa suot na ito na bigla na lamang niyang sinimulan gamitin ang kanyang dating boses, at napansin ni Shuzo ang isang pamilyar na pagnanasa habang minamatyagan ng kanyang asawa. Napansin niya na ang kanyang tingin ay katulad noong unang nagkakilala sila, habang ipinagdiriwang ni Ann ang katotohanang maaari silang maging doon bilang mga kabataan. Sa pag-uusap tungkol dito, pinayagan din ni Shuzo ang kanyang sarili na balikan ang kanyang kabataan para sa isang sandali at biruin ang kanyang asawa. Kaya tinanong niya kung interesado si Miss Saki sa kahit sino sa ngayon. Sinabi ng babae na wala siyang interes sa mga lalaki, ngunit ang kanyang pagganap ay sobrang perpekto na nagsimulang mag-isip si Shuzo na ang kanyang asawa ay sinasaniban ng kanyang sariling pre-adolescent na diwa. Gayunpaman, hindi na kayang ituloy ni A ang aktwal na pagganap at biglang nagtawanan dahil kahit siya ay nakakaramdam ng kakaibang nararamdaman sa kanyang ginagawa. Sa kahit na ano, naalala niya na ang tanong na ito na tinanong ni Shuzo ay pareho rin sa tanong na tinatanong ng mga batang lalaki sa loob ng 70 taon. Ilang taon na ang nakalipas at hindi niya maiwasang matawa, na agad na nagpalupig sa selos ng kanyang asawa. Sa labas, may ilang mag-aaral na nagtutulakan upang makita kung sino ang unang papasok sa silid, ngunit nagpa siya ang puting buhok na mag-asawa na buksan ang susunod na pinto. Panahon na para sa kanila na makita ang gawa ng kanilang apo na si Miro, na nag-organisa ng isang cafe at nag-aalok sa kanyang mga customer sa estilo. Nagkomento ang isang kasamahan na akala niya girlfriend ni Mino si Shuzo. Ngunit wala sa amin ang masyadong pansin doon. Binanggit ng matandang binatang lalaki na medyo walang tao ang kanilang Roots Cafe, kaya ipinakita ni Shouta na ang klase 3 sa kabilang silid, kasama ang tulong ng kanilang mga magulang, ay nagtayo ng isang sobrang astig na restaurant ng ramen at namumuno sa mga kliyente. Dahil sa kanilang meron silang Mino, kahit papaano ay maaari nilang mapansin ang ilang mga lalaki, ngunit sa kabilang banda, mabuti sana kung maakit nila ang ilang mga babae sa Pixie para sa pagbabago. Pinanindigan ni na Shouta at Mino ang isyong ito ng pagkakaroon ng isang taong handang maakit ang mga babaeng costumer, kaya't hinimok nila si Shuzo na sumali sa saya. Sa loob ng sandaling wala, ang mga matatandang babae ay nagkatipon sa pinto ng silid 2, na nagdulot sa maangas na silid 3 na maghimagsik, sapagkat nilaipat nila ang mga bundok upang magtayo ng isang masamang restaurant sa loob. Tagumpay ang lahat para sa grupo ni Mino, na may order matapos ang order hanggang sa isang matandang babae ang umalis sa silid. Na nagkomento na tawagin pa siyang, Madam. Ang siyang responsable dito, syempre, ay ang batang si Shuzo. Si Su, na humila sa mga matandang babae ng magdamag patungo sa silid 2 tuwing tinawag niya ang mga babae na, Madams, sila ay mas nag-excite pa.
Sa huli, habang tinitingnan ng isang lumang larawan mula sa kasaysayan ng Kinami High School, nagawa ni A na makita si Hawk at nagtangis na hindi nag-advance ang kanyang asawa sa paaralan upang maging kasama rin sa larawang iyon. Sa pag-unawa na ang kanyang pahayag ay isang M. Kanyang inurong at humingi ng paumanhin sa kanyang asawa, ngunit siya ay pinakampante nito. Sa huli, gaya ng mabuti niyang naaalala, tinanggihan ng kanyang ama ang pagsulong ni Shuzu sa Kinami High School dahil sa kakulangan sa pera at dahil siya ang panganay na anak, kaya't dapat siyang magtanim at mag-alaga ng mga mansanas sa lupain ng kanyang mga ninuno. Sa pagtingin sa likod, talagang namuhay si Shu sa panahon kung kailan niya nais na umunlad sa paaralan, ngunit sa ngayon ay iniisip niya na mabuti na hindi ipinilit ito. Sa huli, ang hindi pagpunta doon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makilala si A, halimbawa. Ayon kay Shuzu, ang larawang ito ay kinuhanan sa nasabing napabayaang Shinto shrine at ang katotohanang hindi siya kasama sa larawan ay patunay na siya ay sa tabi ng kanyang magiging asawa. Sinubukan pa ni A na ipahayag ang kanyang emosyon, ngunit isang grupo ng mga bata na nangunguha ng bidyo sa mag-asawa ang nagtapos sa pagkakataon. Sa huli ng isang hapon, si Shuna ay handang imbitahin si Mino na sumayaw sa harap ng bonfire. Ngunit ang kahihiyan ay pumatay sa kanya. Bukod doon, ang kanyang lola ay nagbabantay sa kanya, kaya't ginawa nito ang lahat ng bagay na mas mahirap. Parang hindi pa sapat iyon, malungkot ang bata dahil wala siyang iniimbitahan na sumayaw hanggang sa lumapit si Shuzu sa batang lalaki at napansin niya na nakatutok ang mata nito sa apo, kaya't siya ay sumali upang hilahin ang isang labas at iwan ang dalawang nagmamahalan mag-isa. Pagkatapos nito, nagtagumpay ang batang lalaki at nag-alok ng imbitasyon. Habang nagaganap ang bonfire, nagreklamo si A dahil gusto niyang makita si Miyam na sumasayaw, ngunit hindi nais ni Shuzu na masyadong makialam sa teritoryo ng mga bata at mas pinili niyang hayaan silang mag-enjoy ng malaya. Sa kalaunan, sa panaginip, tiyak siya na ang pagsusuot ng unipormeng pang-eskwela ay nagdadala sa kanya sa sinaunang panahon ng kanyang kabataan, ngunit ngayon, upang isumite ang mga papeles sa pamahalaan, kailangan niya at ni Shuzu na nasa kanilang orihinal na anyo. Kaya, naghandang iyon ang hard glass, ngunit ang pagkakadapa ay nagdulot sa kanya na masira ang bagay na iyon gamit ang kanyang ulo. Bilang resulta, maaga sa susunod na umaga, lumitaw si Shuzu bilang isang matandang lalaki, ngunit ang kanyang asawa ay isang babae na may itim na buhok na nangangamang sa teknolohiya ng modernong panahon, tulad ng isang kakaibang tabla na may mga taong umaalog sa loob at isang lutuan na umuusok ng mag-isa kapag humarap siya. Nagpakilala ang babae bilang si Ansaki. Matapos ang takot, sinubukan ni Shore na ipaliwanag kay Past A na siya ang kanyang asawa at na naibalik ang kanyang alaala kasabay ng kanyang katawan, kaya't nababahala siya sa lahat ng teknolohiyang ito. Mula sa pananaw ng babae at pagbalik sa kanyang pangalan, iniisip niya na maaaring totoo ang matandang lalaki dahil suot niya ang parehong singsing ng kasal tulad niya. Ayon sa lalaki, siya ang nag-propose sa kanya noon, at ito ay nagpapaisip sa kanya kung bakit niya masyadong minahal ang lalaking ito upang makasama sa kanyang tabi ng 50 taon. Kaya't humihiling siya kay Shuzu na pahalinin siyang muli sa pag-ibig at patunayan ang kanyang punto. Dahil ang buhay ng isang naglakbay sa mga dekada ay medyo komplikado, inirerekomenda ni Shuzu ang isang masarap na pagkain upang punuin ang kanilang mga tiyan. At tungkol dito, nag-iwan ng pagtataka sa babae ang electric rice cooker. Hindi nauunawaan kung paano ito maaaring posible sa simula, iniisip niya na hindi maaaring maghanda ng masarap na kanin ng isang makina, ngunit sa pagtikim niya dito, agad niyang binago ang kanyang isipan. Habang naghuhugas ng mga pinggan matapos ang tanghalian, napansin ni Shuzu na ang kanyang batang asawa ay nagtataka sa isang bagay, at talagang siya ay naku-curious na makita ang lalaki sa bahay na gumagawa ng mga gawain sa bahay, na hindi katanggap-tanggap noong kanyang panahon. Kaya't naaalala ni Shuzu na ang kanyang ama ay ang uri ng tao na nagpapatakbo sa bahay, nagtatakda ng mabuting halimbawa kung paano niya ayaw maging sa hinaharap. Dahil hindi siya gaanong magaling sa kusina, iniwan ni Shuzu ang karamihan dito sa kanyang asawa, ngunit sa ibang paraan, siya palagi ang gumawa ng karamihan ng ibang mga gawain sa bahay at natutuwa siya dito. Ngunit hindi niya nakikita na may kahit ano itong espesyal, lalo na't ang kanyang asawa ay palagi nang nasa kanyang tabi araw-araw sa hardin, kaya't ito'y patas lang na hindi siya lamang tumatayo at umiinom ng sake habang siya'y gumagawa ng lahat mag-isa. Mula noong simula ng kanilang relasyon, ganito na ang nangyari sa kanila. At ang prioridad ay laging ang balanse ng mga gawain sa pagitan ng mag-asawa. Sa kabila nito, sa nagpapakita na ito, inirefleksyon ni ina ito ang kanilang pang-araw-araw na gawin na tumagal sa lahat ng mga dekada, na may isang lalaki na nagtutulak ng mga gawain sa bahay nang walang reklamo. Sa huli, naku-curious siya sa isang pelikulang papel na mayroon sila sa bahay, at sa gabi,
ipinaliwanag ni Shuzu sa batang babae na ang lahat ng usapin tungkol sa paglalakbay sa panahon ay nagaganap dahil sa isang hard glass na lumilitaw sa kanilang mga panaginip at kapag sila ay natutulog. Nauunawaan niya ang lahat kinabukasan. Ang lalaki ay muling bata at iniwan ng kanyang matandang, bagong asawa na nagulat, ngunit hindi pa rin siya nanaginip tungkol dito ng malakas. Babae, at wala siyang alaala patungkol kay batang Shuzu na may anyong ito. Nakaka-frustrate sa lalaki. Sa nasabing bagay, siya'y humarap palayo, at kahit hindi niya matandaan ang boses at mukha ng lalaki, ang kanyang likod na nakatapat pababa na may lungkot ay nagpapalakas ng kanyang pagnanasa na ibahagi ang sakit na iyon sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakita ni Shu ang larawan ng kanilang anak na lalaki kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Ayon sa kanya, magagaling na mga bata ang mga ito na hindi nag-aaway at nag-aalaga ng matatanda. Naantig si A dito, ngunit sabay rin ay nag-aalala na baka makagulat siya sa lahat dahil nawalan siya ng alaala. At nang makipag-usap sa mga bata, nakalimutan ni Shu na si Yoshiaki at ang kanyang pamilya ay dadating ngayon, at narinig nila ang boses ni Mino mula sa malayo na gustong maglaro kasama si Lolo. Sa oras mismo, pumayag si Ann na magpanggap na asawa ni Jishu hanggat siya'y subukan na takpan ng kakulangan sa aksento at alaala na kanyang dinanas. Sa huli, napagtanto niya na ang dahilan ay palaging si Shuzu. Sa kanyang pagtanda, napansin ni Mino na ang mga patatas ay mas malaki kaysa karaniwan, kaya't pananggap ni Shuzo na baka ay impresyon lamang niya, ngunit sa katotohanan, ginagamit ni A ang balat patatas na parang gunting. Sa isang flashback mula sa nakaraan, may kasiyahan na sinabi ni Yoshiaki na siya ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa isang pagsusulit. At ang kanyang ina, natanggap ang balita ng buong kagalakan para sa pagsisikap ng kanyang anak nang siya ay magdadalaga na. Lumaki ang batang lalaki at natagpuan ang kanyang sarili sa isang merkado ng trabaho na hindi nagpapatawad, laging humihingi ng mas marami at mas maraming mga resulta, hindi kailanman kontento sa pagsisikap na kanyang ginawa. Sa pag-aalala dito, sinabi ni Yoshiaki sa kanyang mga magulang na ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho ay halos bangkarote na dahil sa pagbaba ng lokal na populasyon na nagpapalabas ng mga tindahan dahil sa kakulangan ng mga customer. Naalala ni Shuzu na ang kanyang anak ay laging pwedeng magtrabaho sa halamanan, ngunit ayaw ng lalaki na pasanin ang kanyang mga magulang sa yugtong ito ng kanilang buhay, kaya dapat siyang magpursigi pa ng higit pa hanggang sa makalabas siya sa ganitong sitwasyon sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, sinamahan ni Aon ang kanyang anak at sinabihan siya na huwag nang magpursigi pa ng higit pa kaysa sa kanyang ginagawa dahil hanggat ang mga taong nasa itaas niya ay kumikinabang sa kanyang pagiging masigasig. Mas makikinabang sila sa kanyang likod at sasabihin pa rin sa kanya ang lahat ng pilitin niya. Sa kabila ng lahat ng presyon, okay lang na magpahinga ng sandali at aminin na ikaw ay nalulungkot, hanggat sa huli ay inaamin mo ang kahalagahan ng pagbangon kapag napagtanto mong posible ito. At sa dulo ng pagpahinga, mahalaga para kay Yoshiaki na malaman na andyan palagi ang kanyang ama at ina, laging handang tumulong sa anumang kinakailangan. Sa huli, kahit anong edad pa, ang isang anak ay mananatiling isang anak. Sa ganitong sabi, binuksan ni Yoshiaki ang kanyang sarili hanggang sa kanyang ilong na tumatakbo habang ipinapahayag niya ang kanyang mga problema sa kanyang mga magulang pagkatapos ng 2 bote ng beer. Sinabi ni Yoshiaki na si Aon ay ang kanyang ina, ngunit hindi talaga siya kumikilos na parang kanyang ina dahil siya ay nagpapakita ng ibang vibe. Takot na mahuli, dahan-daang hinimas ni Aon ang ulo ng kanyang lasing na anak upang magpatulog sa kanya at maipadama na siya nga ay ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat, kinabukasan, dinala ni Shuzu ang kanyang asawa sa lugar kung saan niya ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit hanggang ngayon ay wala siyang maalalang espesyal sa lugar na iyon. Kaya't inirerekomenda niya na subukang ulitin kung paano ang pangyayaring iyon noong nakaraan upang makita kung ito ay magpapabago sa kanyang alaala. Sa ganitong paraan, sila'y nagupo kasama, at sinabi ni Shuzu na siya ay nagsimula sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay na may tiwala. Sumunod ang kanyang asawa sa kanyang pamumuno, pareho silang nahihiya habang ang kanilang mga daliri ay nagtatagpo. Gayunpaman, si Aon ay nagpakawala sa karakter at sinabing gaano kahamak ang lahat dahil hindi niya kailanman gagawin iyon. Kaya't sila'y umuwi sa isang malamig na atmosphere pagkatapos ng isang pagtatalo sa kasal. Sa mga sumunod na araw, bumisita si Aon sa kanyang mas matandang kapatid sa Hirosaki Hospital. Naalala ni Aon kung paano palaging pinoprotektahan ng kanyang kapatid ang kanyang sarili kapag siya ay natakot sa mga bagyo. Ngunit ngayon ang kanyang kapatid ay sobrang tanda na kaya't hindi na ito sumasagot. Sa ganitong paraan, napapansin ni Aon kung gaano kahamak ang paglipas ng panahon dahil sa puntong ito ng kanyang buhay, ang kanyang kapatid ay tanging naaalala na lamang ang kanilang ina.
Kaya't ang taong dating nagpapalakas sa kanya sa mga panahon ng kahirapan ay naririto pero hindi naririto sa parehong oras. Samantala, napapansin ni Aon na si Shuzo ay nasa kanyang tabi sa buong panahong ito, kahit na hindi maingay. Para bang sinasabi ng hindi sinasabi na hindi siya nag-iisa. Kaya't hinigpitan niya ang kanyang yakap sa kanya, ngunit sa totoo lang, ang matandang lalaki lamang ay kailangang gumamit ng banyo ngunit ayaw bumangon habang ang bisita ay nasa loob. Si Mrs. Suru ay umupo sa harap ng piano gaya ng dati niyang ginagawa dahil siya ay isang mahusay na pianista noong kanyang kabataan. Ngayon lahat, siya ay umuupo lang sa katahimikan ng walang kibo, kaya kumilos si In sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano para sa kanyang kapatid. Naalala niya noong kasama pa ni Suru siya sa anumang awitin na gustuhin niyang tugtugin. Sa sandaling ito, maaaring hindi na maalala ni Suru ang kahit ano tungkol sa kanyang bayang sinilangan kung saan niya inilagi ang karamihan ng kanyang buhay, o kahit na kaunti, ngunit tiyak na nagbibigay ng ningning ang musika sa mga mata ng matanda. Binigyan niya ng pagkakataon ng isa sa mga susi gamit ang kanyang hinlalaking daliri, nagulat ang kanyang kapatid, at nagsimula na ring magtugtog kasama niya tulad noong mga araw ng nakaraan. Kumakanta ng isang awitin tungkol sa patuloy na pangarap sa mga araw na iyon kahit ngayon sa pagtulong. Sinabi ni Suru na hindi niya kilala kung sino ang babae sa kanyang tabi, ngunit magaling itong magtugtog. Sa pagkakarinig niyon, habang tumutugtog ang musika sa piano, umiyak si In sa pagkakataong makita ang kanyang kapatid kahit isang beses pa lamang. Mga linggo mamaya, hindi pa rin bumabalik ang alaala ni In, at ngayon ang unang pagkakataon na nag-iisa siya dahil nasa pulong ng asosasyon ang kanyang asawa. Kahit ngayon, walang anumang palatandaan ng pag-ibig niya sa kanya at ang pag-iwan sa isang babae na walang alaala mag-isa sa isang kakaibang bahay tiyak na hindi magandang punto para sa kanya. Bukod pa, hindi gaanong kagaling ang niluto niyang kare-kare, at hindi niya napapansin na kapag wala siya, nagiging balisa si In sa lahat ng bagay. Kinikilala ni In na hindi siya dapat mag-alala dahil sapat na siyang naroon upang malaman kung paano pamahalaan ng hindi kailangang humingi ng tulong. Ngunit sa anumang dahilan, hindi pa rin siya makapagpakalma. Marahil ay ang kanyang presensya lamang sa kanyang tabi ang makapagpapabukas ng mga bagay, kaya nais niyang bumalik agad. Bigla na lang, lumutang ang alaala ni Shuzo na sinabi nitong hindi siya iiwan sa likod habang binubuo ang pusong sugatan. Sa edad na 16, inamin ni In sa kanyang hinaharap na asawa, ito'y parang biro, ngunit pagkatapos nito, nagsimula siyang pumunta sa damba na araw-araw para sa kanya. Hindi magkasundo ang kamag-anak na kasama niya sa pamilya ni Shuzo at ipinagbawal sa babae na makita ito. At matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, biglang dumating si Shuzo sa kanyang bahay isang araw sa mabigat na ulan at nagmakaawa sa kanila na mag-date. Noong araw na iyon ay may pasa sa kanyang mukha pagkatapos ng away sa kanyang ama, at ilang araw mamaya, bumagsak si In sa malubhang sakit at nahimete, kaya inalagaan siya ni Shuzo at nagbayad para sa kanyang pagpapagamot. Iniisip ni In na ang lahat ng ito ay isang palatandaan na ang relasyon na ito ay nagdudulot lamang ng malas. Ngunit hindi na iniintindi ng lalaki ang anumang kababalaghan na dumating sa kanila dahil mamahalin pa rin niya siya magpakailanman, at sa katunayan, tinupad niya ang pangakong iyon. Sa sandaling iyon, umuwi si Shuzo matapos ang pulong, at si In ay nagmadali upang batiin siya, at habang ang kanyang buhok ay unti-unting nagiging puti sa daan, pinagsisihan niya ang mga masamang bagay na kanyang sinabi at neralisa na ang kanyang kapalaran ay palaging magiging kasama si Shuzo. Kinabukasan, bumalik si In at nais malaman kung paano mayroon ang kanyang asawa ng kakaibang pasensya sa kaguluhang ito, at sinabi niya na parehong mahalaga sa kanya ang kasalukuyang In at ang nakaraang isa sa parehong paraan. Sa kasalukuyan, nabanggit niya na nakahapay ang kanyang kamay sa kanya, at ang nakaraang In ay nagtanggol para sa kasalukuyang tulong sa bawat araw na nagdaan. Sa bawat araw na lumilipas, pinaplano ng mag-asawang Shuzo ang kanilang matagal nang inaasam na honeymoon. Gustong-gusto nilang magtigil sa Tokyo sa kanilang daan patungo sa Atami o marahil ay bisitahin pa ang isang syudad upang maglaro. Nagtatagayan ng mga baraha habang umiinom ng sake, gayunpaman, kailangan nilang sumakay ng tren sa panahon ng paglipat sa istasyon ng Elor. Gayunpaman, sanisigawan at pinatatahimik ang kanilang espiritu sa pamamagitan ng babala na bihira ng tumatakbo ang overnight train dahil sa kasalukuyang ang bullet train ang karaniwang ginagamit, na kumukuha lamang ng 3 oras upang makarating sa Atami. Namangha si AA dahil noon ay 8 oras na paglalakbay sa lumang tren, at hindi niya maisip na mas mabilis na ang paraan ngayon dito. Nagtatanong si Shouta kay Meo kung totoong okay lang ba sa kanya na tulungan ang mga lolo't lola niya gaya ng hiling ng batang babae. Sinasabi niya na nakakatulong na ang katotohanang sumali na ang batang lalaki sa koponan ng football sa Tokyo,
ngunit natatakot ang binata na baka magdulot ng abala ang matatanda sa kanilang sarili. Tungkol dito, nagpumilit si Shu na papasok sa Tokyo na may pakpak ng pakwan sa ulo tulad ng utos ng tradisyon. Nagtatanong si Shaw kung may kilala ba sa Kanto area ang mga lolo't lola ni Mino. At ipinaliwanag ng lolo na doon kasama ang kanilang anak na babae kasama ang kanyang asawa, bagaman marahil ay abala sila sa trabaho. Tungkol dito, iniisip niya na magiging maganda kung may magga-guide sa kanila sa Tokyo. Sa sandaling iyon, lahat ay tumingin kay Batang Shaw na walang makitang paraan sa kahilingang iyon, habang sinabi ni Mino na sasama rin siya kung sasama ang batang lalaki. Ipinahayag ni A ang kanyang kasiyahan sa paggugol ng honeymoon kasama ang kanyang mga mahal na apo. Ngunit nawala ang pasensya si Shaw at sinigawan ang lahat na magpakatahimik dahil hindi siya ang kanilang gran o kahit ano na ganoon. Sa matalino, ipinagtanggol ni Shuzu na magiging magandang pagkakataon nito para kay Shaw na makilala si Mino sa kabisera. Gayunpaman, kailangan ni Shaw ang pahintulot ng kanyang lolo kaya dinala niya ang hiling sa matandang tumutol na si Eager. Tinanggihan niya ang proposal ng walang pangalawang pag-iisip, puno ng galit sa kanyang puso dahil dito. Ginamit ni Mino ang kanyang kagandahan at sinabi sa matandang lalaki na si Shaw ay nasa parehong klase tulad niya at magiging malaking tulong kung sasamahan ng batang lalaki ang kanyang mga lolo't lola sa biyahe na ito. Kasama siya rin. Sa kasabihang iyon, nagdiwang ng labis ang matandang lalaki, sa katunayan na ang kanyang apo ay nagdala ng babaeng asawa sa bahay. Sinikap ipaliwanag ng mga bata na sila'y magkaibigan lamang, ngunit dahil sa kasigasigan niya, ayaw marinig ni Eager ang katotohanan. Gayunpaman, nagpa siya ang Ginoo pabor sa biyahe ng kanyang apo. Upang maghanda para sa sandaling ito, si A ay agad nang kumuha ng kanyang bahagi ng caramelized na kamote mula kay Mrs. Katcha. Nagkomento si Katcha kung gaano nakatagal mula noong huli nilang nagkitaan. At sumang-ayon si A, nagpapahiwatig kung gaano karami ang nawala sa lugar. Sinagot ni Katcha na iba na ang panahon at malamang ay hindi na magtatagal ang kanyang tindahan. Ngunit ayaw ng babae na maging mabigat ang usapan at nais na bumalik ang kanyang kaibigan bago umalis. Ipinahayag ni A ang kanyang takot na malunod ng panahon at nais labanan ito. Maikling panahon pagkatapos, humingi ang isa pang customer ng 100 gramo ng caramelized na kamote at agad na lumitaw ang ilang iba pang mga customer. Nagpapaisip ang may-ari ng tindahan kung bakit may ganitong kaguluhan. Ipinaliwanag ng isang customer na nakita niya ang isang babae na nakatayo sa labas ng palengke at nagkaroon ng interes, at agad, napansin ni Katcha na si A ay nandoon kasama ang kanyang kagandahan, kumakain ng mga kamote at nagbibigay ng magandang advertisement para sa mga dumadaan. 60 taon na ang nakaraan sa istasyon ng Alor, nagpaalam si Shu sa isang kaibigan na aalis patungo sa Tokyo na sa pag-asang magkaroon ng magandang buhay sa malaking lungsod. Palagi nang sinasabi ni Shu na hindi magiging maganda sa kanya ang kabisera, ngunit palihim niyang pinangarap ang pagkakataon sa ganoong lugar. 60 taon mamaya, lubos na nawala sa alaala ng Ginoo ang kanyang alaala na kinailangan pang ibalik ni Aon ang kanyang atensyon sa pagpasok sa istasyon bago silang lahat. Board the train, Yoshi nagpapahayag ng magandang biyahe sa mga batang lalaki ngunit binalaan si Shana kung may mangyari sa kanyang anak, may masamang mangyayari sa kanya bago sumakay. At tinanong kung nakapunta na ba sa Tokyo ang kanyang asawa. Sinungaling siya na hindi pa siya umalis sa lalawigan mula nang siya ipinanganak at iniisip na kasalanan niya ang paglala ng kalusugan niya, ngunit hindi niya matanggap na siya ang may kasalanan. Pinagtatambal siya ng mas batang at mas matanda na bersyon ng kanyang asawa at inimbitahan siya na umalis, bagaman ang romantikong pakikipag-ugnayan. Nakakuha ang mga apo ng mga magulang ang mga nakatatanda madalas. Sa simula ng biyahe, natakot si Ai sa bilis at nagtanong kung ilang milya kada oras ang takbo ng tren. Ayon kay Shaw, 186, kaya nag-aalala si Shadow na mawala ng sulyap sa Mount Fuji at hindi makita ito, ngunit ipinaliwanag ni SH na dapat sila sa ibang linya para dito. Tinanong ni Mino kung bakit nasaan yun ang nakatatanda ang mga lolo at lola, at ipinaliwanag nila na ginagamit nila ang silver discount, at malamang ay magdudulot ito ng problema kung sila ay magmumukhang bata. Sinabi ng tren na ang susunod na hinto ay Sendai Station. At tulad ng tradisyon, nagtulog sila at sinabihan ang kanilang mga apo na huwag silang gisingin, kahit na may mangyaring disgrasya sa tren. Sa ilang sandali, dumating sila sa Tokyo, kaya nagbalik sa kanilang bataan si Shuzu at A upang masiyahan sa sandaling ito. Sa una, huminto sila sa MHI kung saan nakatira si Akimi at kung saan bibisitahin ni Shadow ang kanyang lola sa ina. Sa kasamaang palad para kay Amy, siya'y may sakit mismong oras na ang kanyang ina ay parating upang bisitahin siya.
At sa ibabaw ng lahat ng ito, siya ay nakakuha lamang ng oras para sa sandaling ito, ngunit siya'y magdadalang ospital sa buong panahon na may sakit at lagnat. Naalala ni Akima na sa mga oras na tulad nito, ang kanyang ina ay dati niyang gumagawa ng lugaw para sa kanya, palaging nag-aalaga sa kanya na sa kanyang kabataan, iniisip ng batang babae na siya ay nasa paraiso kahit na nahihirapan. Tungkol dito, naramdaman ni Amy ang isang kamay na humahawak sa kanyang noo upang suriin ang kanyang temperatura. At iniisip niya na siya'y nakakakita ng mga bagay-bagay noong bata pa siya. Nagtagal ng isang oras upang ipaliwanag ang lahat ng nangyayari, ngunit tila sapat ito upang maunawaan ang labo ng babae. Tinanong ng mga bisita kung hindi ba gustong magpahinga ng may-ari ng bahay, ngunit ang tindahan ay sobrang ganda kaya ito'y nagising ng kaunti. Pagkatapos, sinabi ng mag-asawang S na tila hindi bahagi ng Hapon ang Tokyo, iba ito. At kahit pa sa isang hinto sa Asakusa, may mga dalagang estudyante na nagpa-picture sa kanila. Pagkatapos, tinanong nila tungkol sa pamilya ni Amy, at sinabi ni Mino na ang tiya at ang kanyang asawa ay may napakalaking pamilya, kabilang ang mga batang nakalipat na sa ibang bahay at may kanilang sariling mga anak. Tungkol sa mga bata, si Koso, ang magulang apo, ay binati ng kanyang lolo ng isang malaking sorpresa. Iniisip ng bata na si Shuzo ay ang kanyang peking ama dahil sa pagkakahawig ni Shuzo kay Shinji, gayunpaman, agad naman niyang naging masaya sa pagkakahawig sa pagitan ng dalawa. Kaya sa susunod na araw, pagkatapos ipaliwanag ang lahat sa pamilya ni Anak Kim, pumunta sina Mino at siya sa lugar ng Shinjuku. Samantala, ang mag-asawang mag-honeymoon ay nagpunta sa kalsada ng Esgo at namangha sa iba't ibang uri ng produkto doon, tulad ng mga kagamitan ng mga Budista at mga gamot na Chino. Sa una, nagpa siya si Shuzo na maghintay sa isang espesyalisadong tindahan ng meki ng buhok habang naglalakad ang kanyang asawa. Iniisip ng tindero na naghahanap si Shuzo ng isang bagay para sa kanyang lolo. Siya sa katunayan ay naghahanap para sa kanyang sarili. Iniisip ni A na babalik lamang siya upang mag-browse ng pamilihan ngunit nagtapos siya ng mga bag na puno ng mga binili. Pagbalik sa tindahan ng Harami, nakita niya ang kanyang asawa na nagiging paborito at umaakit sa isang pulutong ng matatandang babae na naglaway sa lalaki. Iniisip na siya ay isang uri ng gwapong Ginoo. Bilang resulta, kinuha ni siya ang haramaki upang isuot sa ilalim ng kanyang damit kapag lumalabas, tulad ng lagi niyang ginagawa. Sa huli, namangha si Ann sa pagtukoy na nag-reserve ang kanyang asawa ng 2 upuan. Sa isang restaurant, dahil gusto niyang subukan ng kanyang asawa ang isang parfait doon, nakakita ng kagulat-gulat sa mesa, tinanong niya kung magkano ito. Ngunit ayaw ng kanyang asawa na mag-alala siya tungkol dito sa espesyal na sandali. Gayunpaman, pakiramdam niya na parurusahan siya ng langit para sa pagkain ng isang bagay na sobrang mamahalin, kaya kumain siya ng isang piraso ng strawberry upang mapawi ang kanyang pagnanasa. Gayunpaman, malinaw sa mukha niya pagkatapos ng unang kutsara na susubo niya ang parfait na iyon nang walang pag-aatubiling. Pagkatapos, pumunta sila sa sentro ng laro, kumuha ng ilang mga litrato para sa alaala, ngunit ang mag-asawa ay tila nagmamadali para kumuha ng kanilang mga ID card. Dahil dito, nagpa siya si Mino na turuan ang mga lolo at lola at hilahin, sumigaw, ipakita sa kanila kung paano ito ginagawa, kumuha ng ilang mga litrato na may iba't ibang mga pose at pagsusulat. Bilang resulta, mas nauunawaan ni na Shuzo at A kung paano gumagana ang negosyong ito at nagpa siya silang subukan ito muli. Sa pagkakataong ito ay nagpakalma sila ng kaunti upang kumuha ng iba pang litrato. Subukan na gayahin ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagguhit sa mga imahe. Kapag ipinakita sa iba ang resulta, halos hindi nila may katwiran kung gaano kakitsch ito. Sa wakas, kumuha ang 4 ng litrato kasama. Pagbalik sa bahay ni Anakim, ipinangako ni Shuzo na magbibigay ng ilang mga tumbang tumbler sa kanyang apo na tuwang-tuwa sa pagtanggap ng regalo. Ngunit makikita agad nito ang laman ng kahon at magagalit. Ipinaliwanag ni Shanek, ang pinakabatang anak ni Ann, sa kanyang lolo na nagkamali siya. Sa katunayan, gusto ni Kaso ng tumbang tumbler na may blade na may ball bearing upang talunin ang tumbang tumbler ng kalaban. Tumingin si Shuzo sa mga blade na iyon at naniniwala na ito ay magiging isang patas na labanan laban sa kanyang mga lumang tumbang tumbler, kaya nilabanan niya ang kanyang mga apo sa isang laban, at kung mananalo ang isang maliit, bibigyan sila ng kanilang lolo ng isang bagong laruan. Sa kumpirmadong laban, naghanda sila ng track, at binabalaan ni Shanzo si Shuzo na ang mga lumang tumbang tumbler ay hindi katulad ng mga bago. Gayunpaman, nagkaroon ng hamon, kaya nagsimula ang labanan. Agad na sumabog si Kaso ng kanyang Beyblade, ginamit ni Shuzo ang bawat fiber ng kanyang mga kalamnan upang ipaikot ang isang tumbang tumbler na hugis bagyo na nag-i-isolate sa mga batang lalaki,
na umiyak sa nakakahiya nilang pagkatalo. Upang bumawi dito, binili ng matandang lalaki ang isang regalo para sa kanyang apo anuman. Sa pagbagsak ng gabi, pagod na pagod ang dalawa, nagpahinga sa kusina. Mayroon si Takmi isang lumang, at dahil dito, nagkomento siya sa kanyang ina na natatakot siyang mag-iisip ito na iniwan siya pagkatapos na ikasal ang kanyang anak at lumisan sa tahanan. Sa puso ng puso, sinisisi ni Takmi ang kanyang sarili para sa palaging pag-aalala sa kalusugan ni A ngunit hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay upang mapabuti ito. Sinasabi nito, niyakap ng babae ng mahigpit ang kanyang ina, tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Sinasabi ni A na ang katotohanang si Takmi ay mabuti ay sapat na para sa kanya. Kahit na may layo. Samantala, sa Manamachi, hinahanap niya ang kanyang mga lolo at lola ngunit naalala na sila ay naglalakbay. Sa kabila nito, naalala rin niya na itinatago nila ang isang susi sa isang bato sa likod ng bakuran. Kaya nakakapasok siya sa bahay. Sa loob, naaapektuhan ng batang babae ng mga alaala ng kanyang mga lolo at lola, bagaman pumunta siya doon upang mag-aral ng tahimik, dahil hindi siya komportable na ginagawa ito sa bahay. Gayunpaman, nagsimulang magdusa siya sa takot ng kanyang mga lolo at lola na lumisan at siya ay hindi magawa ang anumang iba. Nagmumuni-muni siya na siya ay magmamay-ari ng ilang taon pa. Magkaroon ng sariling pamilya at hindi umasa sa sinuman, at kapag nangyari iyon, pareho sa kanila ay wala na. Kaya't si Shi ay umaasa ng malalim na bumalik agad sina Shuzo at A samantala, habang ang dalawa ay nagdurusang pareho mula sa isang kakaibang kidlat, isang kinatawan mula sa Gano Productions ang lumalapit sa mag-asawa, at naalala nila si Shota na nagsasabi na ang kanilang anyo ay mag-aakit ng isang tiyak na uri ng tao. Ano man ang mangyari, dapat nilang tanggihan ang taong ito. Kaya, si In ay sumusubok na takutin ang lalaki nang hindi man lang naririnig kung ano ang kanyang sasabihin, samantalang si Shuzo ay nawawala ng pasensya at isumpa sa lalaki. Ipinaliwanag ng lalaki na matangkad si Shuzo at may magandang proporsyon ng mukha kaya hindi malayong maging sa pampasaherong pabalat ng isang magasin. Sa pagkakataong ito, si Aon naman ang galit sa lalaki, sinasabi na tunay nga na gwapo ang kanyang asawa. Ngunit hindi marapat na hilingin sa kanya na ipakita sa lahat ng kababaihan sa bansa sa harap ng kanyang asawa. Nang sila'y magtagpo muli ni Shota, ipinaliwanag nila na nagtagumpay silang paalisan ang lalaking iyon sa huli sa pamamagitan ng pagpapahayag ng tapat na sila ay tunay na nasa kanilang mga 80s. Kung gusto niya o hindi, tahimik na umalis ang lalaki. Kaya't sa wakas, dumating na ang pamilya sa Atami, at pareho si Shuzo at si A ay hindi mapigilan ng pag-iyak sa pagtupad sa gayong matandang pangarap. Bilang unang hinto, sila ay nagtungo sa Izumo-in. Lahat ay natutuwa sa kanilang nakikita roon, at si Shuzo ay may mata na sa outdoor bath. Kaya't si In ay humiling kay siya na magbahagi ng kwarto sa kanyang asawa ng kaunti mamaya. Patuloy na nag-i-insist ang matandang lalaki sa outdoor bathtub, ngunit ang kanyang asawa ay tumatawag sa apo upang lamaigo kasama niya. Doon, nagiging frustrado ang lalaki at tila obseso sa ideyang iyon hanggang sa sanita siya ni In dahil kailangan na ang mga bata ay natutulog upang sila ay mag-enjoy ng bathtub. Sa huli, ang pamilya ay namangha sa kasalanang naroroon sa kanilang mesa, at tunay namang nadama ng matandang mag-asawa ang antas ng pagkain na iyon. At dahil hindi naman dumadating ang pagkakataon na iyon araw-araw, nag-aalok si In ng ilang inumin na tinanggap naman ni Shuzo, humingi ng paumanhin sa kanyang atay dito, at itinapon ang inumin. Sa kabilang dako, tila hindi karapat-dapat kumain ng ganong kasarap si Sha. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang dahilan kung bakit hiwalay ang mga lalaki mula sa mga babae sa honeymoon ng Suo. At iniisip niya na ito ay kanyang kasalanan. Habang nagkukwento si Mino kung gaano siya kasaya na kasama siya ni Sha sa biyahe na ito. Sa kasamaang palad, siya ay siguradong mababahala sa Shinjuku kung siya ay nagpunta mag-isa dahil maraming taong nakikipag-usap sa kanya, ngunit ang presensya lamang ng bata ang nagpapakalma sa kanya. Nagdagdag si In na kung wala si Shouta, hindi pa sila makakarating doon. Kaya't hinihiling ni Shuzo sa lahat na uminom tulad ng ginagawa niya, kahit na kung kape lang. Kaya kung tinuruan niya na ang lahat ay dapat uminom ng 3 sunod-sunod na sip, lahat ay ginawa ito at wala namang naiintindihan. Ngunit sinabi ng matandang lalaki na mauunawaan nila ito sa tamang panahon kapag oras na ng pagtulog. Sinabi ni Mino ng magandang gabi kay Sha, natakot na natuklasan na siya ay talagang natutulog sa parehong kwarto ng babae na gusto niya. Medyo mas maaga, sinabi ng apo ng mag-asawa na kakaiba para sa kanyang mga lolo't lola na matulog ng magkahiwalay habang sila ay nasa kanilang honeymoon. Kaya't pinayagan ko ang apo na matulog kasama si Shota, sa kanyang pagtataka.
Sa katunayan, hiniling ni Mino sa bata na itago ito o kaya'y papatayin sila pareho ng kanyang ama. Iniisip ng babae na ang kanyang mga lolo't lola ay magiging magkaharap na naghihiga sa sandaling iyon, ngunit si Shuzo ay agad na nakatulog. Naalala ni Shatter na ang mag-asawa ay parang mga bagong kasal, na sinubukang hawakan ni Shuzo ang kamay ni I pero palaging humihinto sa kalagitnaan. Sa pag-uusap na iyon, hiniling ni Mino sa bata na tawagin siya na mahal, at kumilos na tulad ng kanyang lolo dahil nais niyang malaman kung paano nararamdaman ng kanyang lola kapag naririnig niya ang ganung bagay. Tinanggap ang hamon ni Shaw at ginawa ang kanyang makakaya. Matandang lalaki, imitasyon at nagtatanong sa kanyang sinta kung handa na ang hapunan. Nakakatawa para kay Mino at sumali siya sa pagsasalaysay ng kanyang lola at nagtatanong sa kanyang sinta na pakasalan siya. Naalala ni Shota na kasal na sila at pareho silang nagtawanan. Pagkatapos, nagpansin si Mino na minsan ay tinatawagan ng kanyang mga lolo at lola ang isa't isa sa kanilang mga pangalan at nagustuhan niya iyon, kaya napapailing si Shota bago tawagin ng babae na si Mino, na nahihiya rin. Sa palagay ng babae, mas mabuti para sa kanilang pareho na matulog na sa puntong ito. Samantala, si Shuzo ay nagsasalita sa kanyang pagtulog tungkol sa kanyang pagnanais na magpaliguan kasama ang kanyang asawa, at napapansin ni A na kahit nakahiga, hindi tumitigil sa pag-iisip ang lalaki ng walang kabuluhang bagay. Gayunpaman, lasing siya sa sake at hindi siya makabangon, kahit pag ginugulo niya sila buong araw na magpaliguan sila at pakiramdam niya itanga para sa pag-aaksaya ng araw na naghihintay para sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi niya gigisingan si Shuzo. Bigla, nasa matagal ng inaasam na paliguan na ang mag-asawa, at pagkatapos ng matagal na pagmimithi sa espesyal na sandali, tila isang bata si Shuzo sa harap ng kanyang asawa. Ngunit sa oras na malapit na niyang hawakan ito, sa hindi sinasadyang pagkakataon, siya ay talagang umusad sa matigas na latang sa tabi. Sa sumunod na araw, sinubukan ni A na gisingin ang kanyang asawa mula sa panaginip dahil sa araw na ito ay nagkasundo silang magpunta sa beach, at sinabi niya na ito'y magiging kakaiba kung siya'y magpunta sa kanyang dating anyo. Agad niyang ipinaliwanag na sa kanyang panaginip, ang mga melons ng babae ay talagang matigas na salamin, kaya napunta siya sa bagay na iyon nang hindi sinasadya anuman, at pumunta sa beach kasama ang kanyang apo na humahanga sa kagandahan ng kanyang lola na parang lahat sa beach ay nakatuon sa kanya. Gayunpaman, may isa sa likod ng babae na paminsang tumitingin sa kanya na may sobrang naidepina at nabigyan ng pansin, kahit na sa kanyang advanced na edad. Sa gayon, napagtanto ng mga lalaki sa beach na hindi nila maaaring kausapin ang puting buhok na babae. Nang biglaan, tinawag ni Shuzo si Shouta na tumakbo sa isang lugar ng 3 kilometro ang layo sa dagat, at kahit na inuudyukan pa niya ang bata, sinasabing kung siya'y matalo ng isang matandang lalaki, hindi siya magiging kasama ng kanyang apo. Samantala, nananatili ang mga babae sa lilim ng buhangin, at nang makita ang kanyang apo na nasa bikini, iniobserba ng isa kung gaano siya lumaki sa maraming iba't ibang paraan hanggang sa ang mga tao sa beach ay napapansin ng isang matandang lalaki na lumalangoy na parang isang isdang lumilipad sa dagat na may isang bata na sumusugal ng lahat ng kanyang makakaya sa tabi niya. Matapos ang kanyang tagumpay, pinaglalaroan ni Shuzo ang batang lalaki, sinasabi na ang kanyang daan ay malayo pa. Sa huli, nagsisisi si Shu sa pagtingin sa kanyang asawa na masayang itinapon ang pagkakataon na pumasok sa dagat pagkatapos na magpakaabala upang bumili ng isang swimsuit. Sinabi ni A na gusto niya ang manatili sa lilim bukod sa pagpapaalala sa kanyang sarili na siya pa rin ay isang 80 taong gulang na babae sa loob kaya't hindi siya comfortable sa isang bikini dahil dito kahit na sinubukan siyang kumbinsihin ng kanyang asawa na kahit sa anyo niya ay isang magandang tanawin. Frustrado siya sa hindi pagkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang asawa tulad ng ginagawa ng iba sa beach ngunit sinabi ni Ann na siya ay umaani ng kanyang sinasabi dahil nang siya ay maramdaman ng sakit. Ginawa ng lalaki na maging sanay siya na pumunta sa beach kasama niya at ng kanilang apo at iniwan si Ann sa lilim ngunit sa anumang paraan lamang iyon ang nagpapasaya sa kanya kaysa sa anuman. Sa wakas, nagpa siya si Ann na banlawan ang buhangin sa kanyang mga binti sa shower at naroon siya sa kanyang swimsuit na nagpapamalas kung maaari ba niyang ipakita ang kanyang sarili sa ganitong paraan sa publiko agad. Nang siya'y bumalik sa kanyang asawa, siya ay pinipilit nito na habarin ang kanyang t-shirt dahil kahit na maraming beses na niyang nakita ang kanyang hubad, lubos na iba pa rin ito mula sa pribilehiyong makita ang kanyang minamahal na nasa bikini. Gayunpaman, ayaw ni Ann na makita siya ng ibang lalaki ng ganoon maliban sa kanyang asawa, at si Shouta ay pumapasok mula sa malayo, tahimik na nagrereklamo na ang dalawang ito ay mas matamis pa kaysa sa anumang bagay. Kaunting oras pa, si Mino ay nagre-research ng kahulugan ng 3 sip na ginawa ng kanyang lolo kahapon kasama ang lahat, at natuklasan niya na may kinalaman ito sa isang gawi sa kasal.
kaya't siya ay naantig na alamin ito sa gabi. Sa tuluyan, si Mino at ang kanyang manliligaw ay naglalaro ng pingpong hanggang dumating ang matandang mag-asawa at naglaan ng eksaktong 10 minuto sa pagtatalo ng unang punto, na nagtipon sa paligid ng mesa ang isang karamihan ng mga curious na manonood upang makita kung sino ang mananalo sa hinahangad na punto na ito. Gayunpaman, lumilipas ang panahon at walang nagbabago sa laro, kaya may tunay na duda sa mga tao sa labas kung maaaring magtagal ito ng magpakailanman. Pagkatapos ng mainit na laro ng pingpong, si Ann ay pumunta upang panaasan ang kanyang pawis sa paliguan na ibinahagi ni Shuzu sa kanya. Gayunpaman, siya ay nasa kanyang lumang yugto, kaya't siya ay nagtatanong kung hindi ba ito magiging problema. Ngunit gaya ng lagi, hindi magiging hadlang kay Ann na makita ang kanyang asawa, anuman ang hitsura niya. Mabilis siyang naalala kung kailan sila ay bata pa ulit para sa unang pagkakataon, na puno ng kasiyahan. Ang unang paksa na pinag-usapan ay tungkol sa kanilang matagal nang hinintay na honeymoon. Sa ngayon, iniisip ni Ann na medyo nakakahiya kung sila pa rin ay ganoong matanda at nasa parehong. Ang sitwasyon sa ngayon, at sumasang-ayon si Shuzu na ito ay magiging tulad ng larawan ng dalawang demonyo na diretso mula sa impyerno, habang si Ann ay nag-iisip lamang tungkol sa kanyang asawa na humahawak sa kanyang malambot na balat. Sa parehong oras, ang matigas na salamin ay patuloy na nagbubuhos ng kanyang buhangin, patak-patak, at umaasa ang mag-asawa na ang mga Diyos ay magpakita ng awa sa kanila at palawakin ang panahong ito hanggat maaari. Kinabukasan, bumisita ang pamilya sa isang Shinto shrine malapit sa tuluyan, at nagtanong si Ai kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa na tumitingin sa mga emo-ish na plaques, ngunit nagbibigay si Shuzo ng ilang mahinang dahilan at umiiwas mula roon. Sa parehong oras, dumating si Mino na gustong sumulat sa isang plaque, at isinusulat ni Shadow ang kanyang kahilingan na makalaro sa pambansang palaro ng soccer. Subalit, ang babae, sa kabilang dako, ay nagtatangkang itago kung ano ang kanyang pinagdanasaan sa AMAP ngunit natapos na ibunyag na gustong makakuha ng magandang mga marka sa kanyang mga pagsusulit. Gayunpaman, habang ipinapakita ang kabilang bahagi ng plaque, nakasulat doon na nais niyang bumalik agad sa Tommy kasama ang kanyang crush. Sa pagtingin sa iba pang mga plaques, natagpuan ni Ai ang sa kanyang asawa, kung saan humihiling siya ng kalusugan at kaligtasan para sa pamilya. Hindi maintindihan ng asawa kung bakit tinatangkang itago ni Shuzu ang gayong kahilingan, kaya't ang kanyang intuisyon ay nagsasabi sa kanya na may mali. Samantala, si Shuzu ay nasa isa pang bahagi ng templo na nanalangin na huwag nang muling magbago ang isang bagay. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Ai ang isa pang kahilingan mula sa kanyang asawa, na humihiling na maging kanyang minamahal na asawa muli sa kanilang susunod na buhay. Masaya siya na makita na ang kanyang lalaki ay nagnanais para sa parehong bagay na ninanais niya. Malapit doon, ang isang malaking puno ng camper na may edad na 2,000 taon ang nagdekorasyon sa likuran ng sambahan, at binalaan ni Mino na may napakasikat na lugar ng enerhiya roon. Nagtatanong ang matatanda kung ano iyon, kaya't ipinaliwanag ng apo na bawat pagdaan mo sa palibot ng isang sagradong puno. Ang iyong buhay ay tumatagal pa ng 1 taon nang walang seremonya. Naghahanda ang mag-asawa na gawin ang 100 laps sa paligid ng lugar, at nagtatanong si Ai kung hindi ba interesado si Sean na gawin ang parehong bagay. Sa kabilang dako, hindi siya masyadong nababahala sa kanyang kalusugan sa ngayon, ngunit ibinunyag ni Mino na ang punong ito ay nagbibigay rin ng mga kahilingan kapag ikaw ay nagdaan dito. At sa pag-uusap na iyon, nais ng babae na magkaroon ng kasama para rito, kaya habang naglalakad sila sa paligid ng puno, nais niyang maglakad kasama si Mino bilang isang mas higit pa sa isang kaibigan, isang espesyal sa kanya. Sa sandaling iyon, sa di sinasadya o hindi, nagdikit ang kanilang mga kamay. Si Ann at si Shuzo ay sumisid ng eksena at umaasa na magkaroon ng isang dakilang apo. Gayunpaman, si Shout ay nawawala ng lakas ng loob at hindi makayang humawak sa kamay ng kanilang apo. Sa gabi, sinabi niya na kahit na ang kanyang pangarap na maging isang manlalaro tumutupad, totoo. Balak pa rin niyang bumalik sa kanyang bayan ng isang araw upang gantimpalaan ang lupa na nag-alaga sa kanya ng matagal na panahon. Tungkol dito, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ni Mino pagkatapos ng pagtatapos sa mataas na paaralan, ngunit tila hindi pa siya seryoso na nag-iisip tungkol dito. Habang natutulog ang batang lalaki, tila nababahala siya sa isyong ito sapagkat tila malalim ang kanyang pagmumuni-muni sa mga kinabukasan, ngunit wala talagang ideya si Mino kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Sa katotohanan, may sanggunian siya mula sa kanyang mga lolo at lola at pakiramdam niya ay magiging magandang buhay ang pangangalaga sa isang bukid. At bilang isang simbolikong pagpapahayag para sa hinaharap, hinalikan niya ang noo nito habang natutulog ito sa madaling araw.
Tinanong ni Sho kung mayroon bang kung anong nasa mukha niya dahil hindi mapapalitan ang tingin ni Mino sa batang lalaki, ngunit sinusubukan lamang niyang isipin kung paano magiging lolo ang batang iyon balang araw. Pagkatapos, sa isang lumang alaala, natuklasan niya na namatay ang kanyang ama at iniwan ng maraming utang, na si Shu mismo ang nagmana at ngayon ay kailangang bayaran. Dahil dito, kailangan nilang ipagbili ang kalahati ng hardin na kanilang ipinangakuan, na nagtutulak sa kanila na ipagpaliban ang kanilang honeymoon. Nang may katahimikan, sinabi ni In na ito'y labas sa kontrol ng kanyang asawa at tiyak na malulutas nila ito sa kabila ng lahat. Pangako ni Shuzo na balang araw ay dadalhin niya ang kanyang asawa sa honeymoon na iyon dahil gagaling na siya, kikita siya ng malaki, at pagkatapos ay magkakaroon sila ng kanilang pangarap na matupad. Sa bandang huli, hindi nakapag-ipon ang dalawa hanggang sa maging matanda ang kanilang mga anak, at hindi nagamot ang sakit ni A gayunpaman, natupad ni Shuzo ang kanyang pangako. Naalala ito ng babae sa kanilang pagbabalik, na pumapalakpak ng palihim ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang asawa. Nangako siyang aalalahanan ito pa uwi. Palihim na inilalagay ng babae ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng kanyang asawa. Kinabukasan sa silid-aklatan, sinusubukan ng isang binata na hanapin ang nawala niyang bagay hanggang sa dumating si Shi at ibinalik ang kanyang library card na nakahiga sa ilalim ng mesa. Nang tumingin siya pababa, nakita niyang may dala itong mga aklat tungkol sa mga misteryosong alamat ng pagbabalik ng kabataan. Hindi nagtagal, nag-uusap na silang dalawa tungkol sa buhay, at inamin ng dalaga na nais niyang pumasok sa larangan ng medisina. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Satoshi Takahashi at sinabing nasa 2 taon na siya sa larangan ng medisina. Lumingon si Shi nang bahagya nang sinabi ni Satoshi na veterano na siya sa larangang nais pasukin ni Shi at pagkatapos ay tinanong niya tungkol sa mga aklat na binabasa ni Satoshi. Ipinaliwanag ni Satoshi na matagal nang may mga kwento ng mga matatandang tao na bumabata muli sa rehiyon na ito, at tila nangyayari ito tuwing 100 taon. Interesado siya sa paksang ito at nais niyang isipin na baka may malapit na tao sa kanya na nakaranas ng ganitong pangyayari. Maya-maya, tinanong niya kung bakit nais niyang maging doktor dahil ba ang ama niya ay doktor, at sumagot si Shi na bahagi iyon ng dahilan. Gayunpaman, inspirasyon din niya ang kanyang mga lolo't lola at kung paano nila palaging inuuna ang kaligayahan ng iba, kahit na sila mismo ay nagdurusa. Ilang beses nang nailigtas ng kanyang mga lolo't lola si Shiori, kaya nais niyang magkaroon ng kakayahang iligtas sila kapag kinakailangan. Tinanong ni Satoshi kung naisip na ba ng dalaga na sabihin ito sa kanila dahil tiyak na luluhan ng kasiyahan ang kanyang mga lolo't lola kung maririnig nila ang ganoon. At syempre, pinagmamasdan ni Shuzo ang kanilang pag-uusap, pinatutunayan ang punto ng binata. Kaya, nang dumating si Shiori sa bahay ng mag-asawang matanda, niyakap nila ang dalaga na parang na-rescue mula sa isang pagkidnap. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Yosaki na isipin na kakaiba ang kilos ng kanyang anak na si Mino kamakailan, na umuuwi ng mas gabi at umiiwas na pag-usapan kung bakit. Sabi ni Rin na nasa tamang edad na si Mino, pero hindi ito basta tinatanggap ni Yosaki dahil sigurado siyang may tinatago ang dalaga mula sa kanya. Malinaw na alam ni Rin at Shuzo kung ano ang nangyayari. Kahit na iniisip ni Yoshiaki na baka sangkot si Mino sa isang kalto o may relasyon sa isang masamang binata, nagagalit siya sa ideyang hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang anak kapag nawala na ang kaluluwa nito dahil sa social media o kung ano man ang ginagawa ng mga kabataan sa kanilang mga cellphone ngayon. Gayunpaman, sigurado si Ann na ang henerasyon ni Mino ay mas kalmado kaysa sa iniisip ni Yosaki. Bukod dito, mabait ang batang iyon, hindi tulad ni Yoshiaki na pilyo noong kanyang edad. Inamin ni Shaki ang kanyang mapanghimagsik na yugto at humingi ng paumanhin, kahit na nakilala niya ang kanyang asawa noong ginagamot niya ang mga sugat pagkatapos ng isang away. Pagkatapos, bumalik ang magkasintahang nangangarap na makarating sa kabisera sa bukirin ng S upang magtanong ng isang bagay. Sa ilang kadahilanan, hindi na nila nakikita ang matatandang nag-aalaga sa bukirin. Nabigla si Shu at sinabing napagod na ang mga matatanda, kaya sila na ng kanyang asawa, na kamag-anak nila, ang nag-aalaga sa lahat hanggang sa bumalik ang mga matatanda. Sa ganitong sagot, nasiyahan ang mga binata at umalis na. Nakahinga ng maluwag si Shuzo na naniwala sila sa kwento habang gusto naman ni Ann na may magawa upang maibsan ang mga alalahanin ng mga binata. Isinasaalang-alang ito, pagdating ng gabi, inabot ng babae ang matigas na baso ng kanilang mga pangarap. Pagdating muli ng umaga, dumadaan ang mga binata sa bukid gaya ng dati, nag-aalala na baka may sakit ang mag-asawang matanda. Biglang, nakita nila sa unahan ang dalawa na nagtatrabaho tulad ng dati, at bahagyang nakampante ang mga binata.
Maya-maya, nagpaalam si Mino sa kanyang lola at umalis na papuntang paaralan, ngunit napansin ng matanda na naiwan ng apo ang kanyang baon sa mesa. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, nadiskubre ng batang babae ang pareho, at ang masama pa, ang baong ito ay bihira lang niyang makuha bawat buwan. Samantala, isinuot ni Anne ang kanyang pang-sport na jacket at tinansya na aabutin siya ng 1 oras para makarating sa paaralan ng apo. Dahil ginagamit ng kanyang asawa ang mini truck sa pagtatrabaho sa bukid, sumakay ang matanda sa kanyang bisikleta at nagsimula sa biyahe. Nalulungkot si Mino na alam na nagising ng maaga ang kanyang lola para ihanda ang baon niya hanggang sa may pasaherong nakakita ng isang kakaibang pangyayari sa labas. Itinuro ng kaibigan ni Mino ang kanyang pansin doon, si Anne ay nagbibisikleta na parabang nakasalalay ang buhay niya dito. Sinabihan siya na bumaba sa susunod na estasyon matapos ang pangyayaring ito. Kaya, naging napakapopular ang lola ng batang babae sa paaralan dahil sa isang makatuwirang dahilan, tandaan mo. Bumalik kay Shiori, muli niyang nakasalubong si Satoshi sa silid-aklatan at napansin niya na paminsan-minsan ay lumalabas ang probinsyal na tono nito. Humingi siya ng paumanhin dahil lumaki siya sa kanyang lola, ngunit hindi naman iyon alintana ng dalaga. Sa kabilang banda, ang katotohanang kinakabahan siya sa paligid ng binatang ito ay labis na gumugulo sa kanya. Naalala niya ang isang pag-uusap kay Mino, sinabi niya na wala siyang crush. Kaya tinanong siya ni Mino kung ano ang tingin niya sa mga lalaking mabait tulad ng Lolo Shuzu. Inisip ng dalaga ang matandang lalaki na may ganoong probinsyal na tono at hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, tinanong niya si Satoshi kung bakit siya interesado sa paksang ito tungkol sa pagbabalik ng kabataan, kaya't nagpasya siyang maging tapat at ipinakita ang larawan ng kanyang mga lolo't lola na matanda na. Sa susunod na larawan, ipinakita niya na bigla silang naging mas bata. Agad na naalala ni Shi ang usapan tungkol sa isang gintong mansanas at puno ng mansanas sa bukid, at natuklasan na sina Cheyam at Setsu Takahashi ay dumaan sa parehong proseso. Habang nakikipag-usap sa mga kabataan sa mesa, tinanong ni Setsu kung ang batang babae doon ay kasintahan ng kanyang apo, ngunit ipinaliwanag ni Satoshi na hindi ito ganoon. Sa katunayan, gusto na niyang makilala ang mga nagbalik kabataan na mag-asawa, at sa hindi malamang dahilan, hindi siya nagulat dito. Sa palagay ni Cheyam, dapat sundin ng kanyang apo ang halimbawa ng dalaga, huwag nang alalahanin ito, at magtuon na lang sa pag-aaral. Ngunit malinaw na sinabi ni Satoshi na ginagawa niya ang pagsasaliksik na ito dahil gusto niya, dahil ang kanyang mga lolo't lola ay naging kanyang mga magulang matapos maghiwalay ang kanyang tunay na mga magulang. Ito ay isang paraan ng pagbayad sa lahat ng kanilang ginawa para sa kanya. Habang pinapakinggan ito, napagtanto ni Shi na ginagawa ng binata ito para sa mga mahal niya, tulad ng nais niyang pumasok sa medisina para sa parehong dahilan. Kasunod nito, humingi ng paumanhin ang nagbalik kabataan na mag-asawa para sa kabaliwan na kanilang pinag-uusapan, ngunit naniniwala si Shi sa lahat ng nangyayari. Sa pagsasalita tungkol dito, nais niyang makilala nila ang dalawang tao mula sa kanyang pamilya. Walang pag-aatubili, naganap ang epikong pagkikita, at parehong mag-asawa ang namangha na malaman na hindi sila nag-iisa sa karanasang ito. Sa maikling panahon, nagkakabanding ang dalawang mag-asawa sa kanilang pagkakatulad. Pagkatapos ng ilang beer, napansin ng dalawang lalaki na panahon na para magsimulang mag-isip ng kasal ang kanilang mga apo, na nag-iwan ng mga bata na nahihiya. Sa pagsasalita tungkol dito, iniisip ni Shiori na nagkasundo sila ng masyadong mabilis, ngunit walang nakikitang mali si Satoshi dito, lalo na't pareho silang may sapat na mga bagay na mapag-uusapan at maibabahagi. Tinanong ni Shi kung sila ni Satoshi ay magiging isang matandang mag-asawa balang araw, at inakala ng binata na ganoon nga hanggang sa napagtanto niyang hindi pa nila ito napag-uusapan. Sa sinabi na iyon, napagtanto ni Shi ang kanyang pagkakamali at agad na nag-isip ng mga dahilan. Pagkatapos, habang binabalikan ng isang kwento, naalala ni Shi ang pagtatrabaho at pamumuhay sa isang boarding house kung saan ang mga lasing na lalaki ay hindi siya tinatantanan hanggang sa isang araw ay lumabas si Hajime mula sa katabing silid at tinapos ang kaguluhan. Mula noon, nagsimula silang mag-date at naniniwala si Setsu na walang mas mabuti sa mundo kaysa sa kanyang asawa. Dahil dito, nang marinig ito, nakaramdam ng kirot si Shi at sinabing inialay din ni Shuzu ang buong buhay niya para sa kanya, kaya tiyak na hindi siya ang pangalawang pinakamabuting asawa sa mundo. Hindi magpapatalo, binigyang diin ni Setsu kung gaano kalaga ang kanyang asawa, ngunit iginiit ni Shi na ang salitang maalaga ay isang maliit na paglalarawan lamang para kay Shuzu dahil palaging ibinabahagi niya ang lahat ng gawain sa kanya. Habang umiinit ang usapan, nagkasundo ang dalawa na magtunggali, best of 3, upang malaman kung sino ang may pinakamahusay na asawa.
Habang nagtitipon ang lahat, tinanong ni Shiori kung bakit sineseryoso ito ng kanyang asawa hanggang sa makita niya sa mukha nito na ibibigay niya ang lahat sa kompetisyong ito. Kaya, agad na tinawagan ni Shuzu si Matsun na pumunta. Pagdating ng matandang lalaki, tinanong niya ito kung maaari siyang maging hukom ng kompetisyon. Walang pag-aatubili, agad na sumabak ang bagong hukom sa unang round ng tug of war at agad na sinundan ito ng best of 3, kung saan ang mananalo ay ang unang makakarating sa kanyang asawa. Sina Sten, Ann, at Setso ay nagsimulang cheer para sa kanilang mga asawa upang ibigay ang kanilang lahat, habang si Hajime ay nagbabalik tanaw sa 5 dekadang ginugol kasama ang kanyang asawa na dumadaan sa kanyang mga mata, kaya't hindi maaaring matalo. Sa kabilang dulo ng lubid, halos pumutok na ang mga ugat ni Shuzu, higit pa sa pagbabagong Super Saiyan ni Goku. Sa wakas, nakarating siya sa kanyang asawa at masayang nagdiwang, ngunit nasa labas ng bilog si Ann kung saan dapat sana siyang maabot. Bilang resulta, nanalo ang mga Takahashi sa unang round. Sa susunod na hamon, naghanda ang bawat babae ng 2 bahagi ng kayaki na binubuo ng itlog at miso na niluto sa shell ng scallop. Kailangan ng bawat lalaki na kainin ang 2 plato at sabihin kung alin ang gawa ng kanyang asawa. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam kung alin ang alin, gaano man nila subukan, dahil pareho ang lasa. Mabilis na nag-isip si Shuzu at naalala na hindi sinabi ng hukom na kailangan nilang pumili ng isang putahe lamang, kaya't idineklara niyang pareho ay gawa ng kanyang asawa. Ang katalinuhang ito ang nagbigay sa mga sato ng tagumpay sa ikalawang round. Upang magyabang, ipinagpatuloy ni Ann ang kompetisyon at ipinakita na alam ng kanyang asawa kung alin ang kanyang pagkain. Gusto rin ni Setsu na gawin ng pareho, ngunit iniisip ni Hajime na masyadong nakakahiya para sa kanya. Di nagtagal, dumating na ang oras para sa ikatlong round, at ang 2 babae ay nag-uusap kung ano ang magiging tema ng kompetisyon, basta't ito ay isang uri ng intelligence game. Sa gitna ng mga suhestyon, iminungkahi ni Setsu ang isang math challenge na nagpang-inig kay Shuzu mula ulo hanggang paa. Bigla, pinutol sila ni Matsun at tinanong kung ano ba talaga ang kompetisyon na ito. Pagkatapos malaman kung tungkol saan ito, pinagalitan ng matandang lalaki ang mga babae. Tinuturuan sila na walang panalo kapag ikinukumpara ang pagmamahal ng isa sa iba. Halimbawa, hindi alintana ni Matsun na maging talunan sa kanyang asawa basta't manatili ito sa kanyang tabi magpakailanman. Ito ang mensahe ng pagmamahal na nais niyang iparating. Nagkataon, ang asawa ng lalaki ay dumadaan sa eksaktong sandali na iyon, at ipinagtapat niya na sa pagkarinig ng deklarasyon na iyon, muli siyang umibig sa kanyang lalaki. Dahil sa mga pangyayari, idineklara ang isang tigil putukan, at ang 3 mag-asawa ay nagsama para sa isang party na tumagal hanggang sa madaling araw. Pagkalipas ng ilang panahon, tinanong ni Shiori ang kanyang lola na turuan siyang magluto. Nagsimula ang matandang babae sa talong na binalot sa dahon ng shiso, ngunit tumanggi ang dalaga. Sunod niyang sinubukan ang zucchini na may pampalasa, ngunit itinanggi rin ito ng dalaga. Ganoon din ang nangyari sa suhestyon ng tuyong isda dahil ayaw ng dalaga ng pagkain ng matatanda, kaya't nauwi sila sa pagprito ng chicken karaage. Tinanong ni Ann kung bakit bigla ang naging interesado sa pagluluto ang kanyang apo, at sinabi niyang gusto niyang magdala ng makakain kapag nag-aaral siya sa Silidaklatan. Naalala ng kanyang lola na palaging sinasabi ng dalaga na ayaw niya ng pritong pagkain, ngunit sumagot siya na hindi na niya iniisip iyon ngayon. Sa pagmamasid sa kanyang apo, nakikita ni Shu na mas may kahinahunan ito kaysa dati. Kaya naman nang dumating ang weekend, dinala ni Sherry ang pritong manok kay Satoshi, na labis na nagustuhan ng pagkain. Ngunit hindi naman talaga siya ang nagluto, kinuha lang niya ang natira mula noong araw na niluto ng kanyang lola. Kinabukasan, pinanood ng pinakabata sa matandang mag-asawa sa Japan ang isang pelikulang nakakatakot na pinagbibidahan ni Diz, isang karakter sa horror na naging lubos na sikat sa kanilang apo na si Mino. Kinumpirma ni Shu na ang mga espesyal na epekto sa kasalukuyan ay magaganda, ngunit sabay-sabay, iniisip niyang labis na pagmamayabang para sa mga tao ang sumigaw dahil may multo na lumalabas mula sa TV. Nang tanungin niya si Ann tungkol sa opinyon niya sa bagay na ito, nananalangin ito na may hawak na juzo, isang uri ng Japanese rosary, na naglalagay ng asin malapit sa TV at tinatakpan ito ng kumot. Nang dumating ang oras na matulog, nasa ibang dimensyon ang matandang lalaki sa loob ng kanyang sariling pagtulog, habang hindi makapikit ang kanyang asawa, na nakakita ng masasamang mukha sa kahoy na kisame. Bigla siyang bumangon mula sa kama na may kakaibang mga mata na tila bagong buhay ang ninges, hanggang sa ito'y bumalik sa dibdib ng kanyang asawa at nagpatuloy sa pananalangin.
Kinabukasan, tinanong ni Mino ang kanyang mga lolo at lola kung ano ang kanilang ginagawa malapit sa isang maliit na puno, at sinabi nila na dumaan si Takahashi at nagbigay sa kanila ng isang binatang puno ng mansanas. Gayunpaman, mahirap na ngayon na magtanim ng isang bagong puno ng mansanas dahil maraming gawain, ngunit ayaw nilang itapon ito. Sa pag-iisip dito, naalala ni Mino ang isang usapan niya kay Shaw tungkol sa isang pangarap na gustong tuparin pagkatapos ng pagtatapos sa high school. Kaya't humiling siya sa kanyang mga lolo at lola na bigyan siya ng binatang puno sapagkat ang kanyang kaarawan ay susunod na linggo. Binigyang diin ni Shuzu na kailangang mabuti pang alagaan ang mga puno ng mansanas at maaari silang mabuhay katulad ng isang tao, ngunit pangako ng babae na gagawin niya ang lahat, kahit alam niyang magiging malaking hamon iyon. Naniniwala siya na maganda ang ideya na may puno na lumalaki kasama niya, kamakailan lamang ay madalas siyang mag-isip tungkol sa hinaharap, at iniisip niya na ang pagkakaroon ng isang taniman ay maaaring talagang kakaiba. Ngunit para sa kanya upang maalagaan ng maayos ang lahat na kasama sa pangarap na ito, kailangan niyang matutunan agad kung paano alagaan ang mga bagay tulad ng binatang puno. Sa mga salitang iyon, ang matandang mag-asawa ay lubos na proud sa kanilang apo, na patuloy na inihahayag na hindi siya sigurado kung gusto niyang magkaroon ng taniman o hindi. Gayunpaman, ang pagmamasid sa isang taong hinahangaan niyang nagtataguyod ng kanyang mga layunin habang siya ay hindi, nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kailangan niyang itulak ang alikabok at tuparin ang kanyang mga hangarin. Tungkol sa taong iyon, tinawagan ni Mino si Shaw upang gawin ang isang bagay bukas ng umaga. Isang araw pagkatapos, tinulungan ng batang lalaki ang dalaga na itanim ang binhi, at naisip niyang maganda ang ideya na mabuhay ang puno ng mansanas hanggang sila ay maging mga lolo at lola. Kapag dumating ang araw na iyon, hindi na doon maglalaro ang mga bata, kahit ang mga galing sa elementarya. Baka wala ng ibang tao na tumitira sa lugar na iyon, at nagdudulot ito ng pangamba sa loob ni Mino. Huminto siya upang magbalik tanaw, naalala niya na itinanim ng kanyang mga lolo at lola ang isang puno ng mansanas upang ipagdiwang ang kanilang kasal, at nagdulot ito ng kakaibang damdamin sa kanya. Tiniyak ni Shota na hindi niya alam kung ano ang magdadala ng bukas, ngunit hinihiling niya sa kanya na pumunta sa hardin kapag siya ay matanda na, iyon ay kung hindi pa kasal at nakatira sa ibang lugar si Mino. Gayunpaman, itinatag ni Mino na hihintayin niya siya, hindi lang minsan, ngunit kumpirmado niya ulit kapag itinatanggi ng batang lalaki na maintindihan. Nakita ni na Shuzu at Ann ang eksena at napukaw sila rito at nagpa siya na gumawa ng red rice para sa hapunan ngayong gabi. Ilan taon na ang nakalipas, binabalak ng mag-asawa na magkaroon ng Yomiya, isang tradisyonal na pista ng tag-init para sa lokal na Diyos, tulad ng kanilang ginawa noon, dahil walang duda na magugustuhan ng Diyos na pumunta sa kanilang mundo at uminom kasama ang mga tao. Sa madaling panahon, nakahanda na ang dambana upang tanggapin ang kaganapan, at sinubukan ni Mino ang isang magandang yukata na hiniram sa kanya ng kanyang lola. Sa katunayan, sinabi ni Ann na ang kasuotan na ito ay dating pag-aari ng kanyang anak na si Akimi dahil palaging kontento ang matandang babae sa kanyang mga tradisyonal na kasuotan. Naiinis, pinaniniwala ni Mino na magiging maganda ang suot sa kanyang lola, kaya't hindi siya komportable sa kung anuman ang nasa likod nito. Upang malutas ang problemang ito, kinuha ng dalaga ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang ina upang pag-usapan ang mga yukata na nasa kanyang aparador. Hindi nagtagal, umuwi si Shuzu at nakita ang kanyang asawa na nakasuot ng isa sa mga kasuotan na iyon at namangha. Sa gabi, sa ilalim ng isang tabi ng kaganapan, kumakain ang mga pusa ng hilaw na isda na itinapon malapit sa mga tindahan habang naglalaro ang mga bata at umiinom ang mga matatanda sa pakikipagtipan. Medyo naaliw na si Shuzu, ngunit dinagdagan ng kanyang kaibigan ng isa pang round ng mga inumin sa baso ng lalaki. Nagmumuni-muni sa ugnayan sa pagitan ng kanyang asawa at ng mga kapitbahay, gusto ni Ann na isipin na ang ugnayan na ito ay napaka-importante. At tungkol doon, malamang na magpupuyat siya hanggang sa huli ng pag-inom kasama ang mga kaibigan habang siya ay lumalabas. Ayon sa kanya, mahalaga na tiisin ang ilang bagay at ipagpaliban ang sariling kaligayahan para sa iba pang oras. Ito ang definisyon ng isang magandang buhay, isang bagay na dapat niyang tanggapin na noon pa man, kahit matanda na siya sa loob. Ang kaba ng mga kabataan ay bumabagtas sa katawan ng babae, kaya't nagtuon siya sa hindi pagpapahayag nito sa kanyang mukha. Biglang sumulpot si Shuzu sa harapan niya, mukhang naaliw, ngunit bumalik ang ningning ng mundo ng babae sa pagtanggap sa presensya ng minamahal niya. Samantala, ang mga taong nanatiling nagiinuman ay nagsisimpatya sa pag-alis ng kaibigan dahil nais nilang malaman pa ang tungkol sa kwento ng pagiging bata muli. Gayunpaman, may isa sa kanila ang nagtatanong kung ano ang mas pinipili nila sa huli, alak, luha, o mga babae.
Walang pag-aatubili, ang iba ay sumasagot na sila lamang ay sumasamba sa alak na nararamdaman sa kanila, kaya't nagmamasid ang kalbong matandang lalaki. Kaya't hindi kasama sa kanila ang lahat ng mga kabataan. Samantalang naglalakad sa gitna ng mga tao, si Anne ay nakatingin sa isang magkasintahan na nagbabahagi ng dalawang matamis na strawberry, kaya tinanong ng kanyang asawa kung gusto niya ng isa, ngunit tumanggi siya. Pinag-iisipan ng lalaki ang tugon ng babae, iniisip na ang kanyang pananaw ay may kinalaman sa estilo ng pamumuhay na ipinataw sa lahat sa palabas, para bang ito'y isang krimen na naisin ng isang bagay, para bang tayo'y dapat lamang mabuhay upang magtrabaho. Kaya't patuloy siyang nag-aalok ng strawberry sa kanyang minamahal, na patuloy na tumatanggi. Kaya't nagpatuloy siya at ipinaalala sa kanya na mahal niya ang prutas na ito, at dahil kakakain lamang nila ng yakisoba, ang matamis na pasalubong ay magiging maganda. Bumigay si Anne ng dahan-dahan at unti-unting nagustuhan ng ideya, ngunit sa kabila nito ay sa tingin pa rin niya na medyo masyadong mahal ang pagbabayad ng 500 yen para sa isang strawberry dahil ito na ang presyo ng isang buong kainan. Bagamat, sa kabila ng kanyang pahayag, napapayag pa rin ni Shuzo ang babae na tanggapin ang tanawin. Samantala, wala pa ang lalaki ng kaalaman na ang simpleng strawberry na ito ay magbubukas ng mga pintuan ng impyerno nang ipagutos ni Anne ang lahat ng mga prenadong yakes sa isang tindahan. Sa mga sandaling iyon, siya ay nakakakuha ng isang headshot sa isang stuffed bear sa shooting booth, handang kunin ng nilalang na sobrang nagpapaalala sa kanyang asawa. Gayunman, batid ng may-ari ng tindahan na isang baril tulad ng iyon ay hindi sapat ang puwersa para sa mas malalaking premyo, at ang pagtama sa target ay hindi sapat, kinakailangan itong mapabagsak. Dahil naayos niya ang presyon upang hinaan ito, ang tanging paraan upang mapabagsak ang premyo ay sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagbaril. Sa kabilang panig ng counter, iginiit ni Shuzo na siya ang lalaki at tiniyak na tutulungan niya ang kanyang asawa sa shootout. Sa mga daliri ang mga puting kahoy, hinarap ng binata at ng kanyang asawa ang target na may determinadong ekspresyon hanggang pareho nilang binaril ang isang stuffed bear ng sabay-sabay, iniwan itong tambay. Pagkatapos nito, nag-reload sila ng baril at muling itinulak ang gatilyo ng sabay-sabay, tinamaan ang malas na bear, na lumagapak na walang buhay sa aparador. Sa harap ng hindi inaasahang tagumpay na ito, nasubaybayan sila ng mga tao sa paligid na may halong takot at paghanga, habang si Shuo, isang dating miyembro ng hunting club, ay nag-anyayang magpahinga ang kanyang asawa at umupo sa isang lugar mula sa pagiging mga kampyon. Sa sumunod na eksena, sa isang panaginip, ipinaliliwanag ni Anne sa kanyang isipan ang pilosopiya na kapag nagmamahalan ng dalawang tao, isa ang namamatay ng mauna at iniwan ng isa, ang natitira ay nadarama ang napakalaking kalungkutan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, na nagpapamalas sa hindi may iwasang kapalaran ng isang pag-ibig na halos sa magpakailanman. Sa panaginip na ito, natuklasan ni Anne na ang mga pangitain na ito ay babala kung gaano close siya sa kamatayan, at labis siyang nagulat na malaman kung gaano karaming araw pa ang natitira sa kanya pagkatapos magising mula sa tulog sa tabi ni Shuzo. Iniisip na niya na hindi niya mararating ang parehong dami ng buhangin sa orasan ng kanyang asawa. Anuman, nagtatapos siya na ang realidad ay mapang-api. Nagtatanong si Anne kung narinig ni Shuzo ang anumang mga tinig sa kanyang panaginip dahil siya rin mismo ay nakarinig ng isa. Binalaan siya na siya ay magtatagal ng 1 taon, ngunit hindi na kailangan ng kanyang asawa na ay lahad kung gaano katagal ang natitira niyang oras kung hindi niya nais. Sa mga salitang iyon, lumalapit si Anne sa kanyang asawa at ibinunyag na may 1 linggo na lamang siyang natitira. Habang inaakbayan siya ni Shuzo, ibinahagi niya na naramdaman niyang malapit na ang kamatayan sa loob ng 1 buwan. Bagamat may sakit na sa loob ng anumang maalala niya, nararamdaman niya ang pipribilehiyo na mabuhay ng matagal. Sa kabilang banda, kahit matanda na sa karanasan, walang anumang makapaghahanda kay Shuzo para sa sandaling ito. Bagamat inakala niya na ang mga himala ay naglalaman ng 1 dosis ng paghihirap, ang agos ng panahon ay laging mapang-api. Sa isang aksyon ng desperasyon, nanalangin si Shuzo sa langit na huwag kunin ang pagmamahal ng kanyang buhay mula sa kanya. Sa sandaling iyon, bumaba ang isang balanse sa lupa at sinasakop ang mag-asawa, habang napapansin ni Mino ang isang kislap sa santuaryo. Iniisip ni Shuzo ang kanyang sarili sa pangarap kasama ang kanyang asawa na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang isang tinig na tila eksena ay nagpakilala bilang Takami, ang diyosa ng santuaryong ito. Pangako niyang ipapahiram ang kanyang kapangyarihan upang tuparin ang kahilingan ng lalaki bilang pasasalamat sa kanya at sa kanyang asawa na naglinis sa lugar na ito na matagal nang iniwan. Kung hindi dahil kay Anne at Shuzo, matagal nang nawala ang diyosa. Gayunpaman, siya ay isang maliit na tagama mula sa isang liblib na pambukid na bayan,
hindi makakalikha ng buhay mula sa walang laman at hindi kayang palawakin ang tagal ng isang tao sa lupa. Kaya't kung gusto ni Shuzo ng mas maraming araw kasama ang kanyang asawa, kailangan niyang bawasan ang panahon ng isa pang tao. Nang hindi pinag-iisipan, kalahati ng kanyang buhangin ay kinuha ng lalaki at ibinigay ito kay Anne. Pagkatapos, nagising siya nang hindi alam kung gaano katagal siya natulog, at sinabi ni Shuzo na mga 15 minuto lang ito, para bang walang nangyari. Ibinahagi ni Anne na nanaginip siya na ang kanyang orasan ng buhangin ay biglang nagkaroon ng dagdag na buhangin, at pagkatapos niyon, tumigil siya sa pakikinig sa kakaibang tinig. Sa pagbabalik sa naunang paksa, naaalala ni Shuzo na sinabi ng kanyang asawa na may ilang araw na lamang siyang natitira, at idinagdag niya na mas mabuti ito dahil sa paraan na iyon ay hindi samantala. Sinabi ni Satoshi kay Shiori nang may isang misteryosong hangin na matagal na panahon na ang nakalilipas, malapit sa santuaryo, may namumuhay na napakasayang mag-asawa. Sa tiyak na taon, ang tagtuyot ay nagdulot ng gutom at mga sakit na pumatay sa mga tao ng nayon isa-isa. Binigyan ng tubig ng mag-asawang ito, na ang pinakamahalagang bagay sa kontekstong iyon, ang sagradong puno, ngunit hindi narinig ang kanilang kahilingan, at ilang araw pa lamang silang namatay. Sumibol ang mga ginto at bunga mula sa puno na iyon, na nagpapagaling sa mga sakit at nagpapawi sa gutom ng mga tinamaan ng tagtuyot. Ayon sa alamat, ang kapangyarihan ng kanilang mga pagnanais ay patuloy na umaagos sa lupaing ito hanggang sa ngayon. Kahit sa modernong panahon, hindi mapagtimpi sa kwento, iniwan niya ito at tumakbo habang iniisip kung gaano siya kakaiba ang pakiramdam sa paghahangad na maging katulad ng kanyang mga lolo at lola. Hinabol ni Satoshi ang babae na may 2 saging na may tsokolate bilang pagsusumamo, at tinanggap niya ito, na bumaba ang kanyang tinig ng kaunti. Isang linggo mamaya, napagtanto ni Anne na buhay pa siya at nagsimulang umiyak dahil sa takot. Kahit tinanggap niya ang kamatayan, hindi niya kayang isipin na ang kanyang asawa ay mag-isa kung haharapin nito. Niyakap ni Shuzo ang kanyang asawa at sinabi na kailangan nilang mabuhay ang kanilang buhay tulad ng dati, kahit ang araw na pareho silang mawawala ay bukas na.